Isang magandang babae ang dumating sa maliit na bayan. Sa unang araw na lumipat siya, ang bawat lalaki ay naakit sa kanya. Ang mga kababaihan sa bayan ay nainggit sa kanya. Pagkatapos, nagsimulang kumalat ang mga chismis. Narinig na lihim siyang nakikipag-ugnayan sa maraming lalaki. Si Odong Baek ay may maaliwalas na kutis, magandang mukha at perpektong figura. Ang kanyang mahaba at bahagyang kulot na buhok ay lalong nagpapaganda at nagpapakinis sa kanya. Nang unang lumipat si Odong Baek sa Ongsan, naakit sa kanya ang mga lalaki. Ngunit, sa lalong madaling panahon, natuklasan ng mga babae sa bayan na si Odong Baek ay may dalang stroller. Tila, ang magandang babae na ito ay may anak na. Sa oras na ito, ang mga kababaihan ay nakahinga ng maluwag. Tumigil na rin sa pagtingin ang mga lalaki. Hindi nagtagal, namigay si Odong Baek ng mga business card kung saan-saan. Nakasaad sa business card ang isang camellia, isang bulaklak na camellia sa Ingles. Inisip ng mga chismosa na ang bagong dating na babae ay magbubukas ng isang flower shop at nagtataka kung nasaan ang kanyang asawa. Sinabi ni Odong Baek sa kanyang mga kapitbahay na ang camellia ay hindi isang flower shop kundi isang pub at wala siyang asawa kundi isang single mom. Inisip ng mga kababaihan sa Ongsan na walang pupunta sa isang pub doon, ngunit hindi inaasahan na matagal ng bukas ang camellia. Kilala ang Ongsan sa mga alimango. Ang karamihan sa mga tindahan sa bayan ay ipinamana ng mga anak na babae o manugang. Kaya naman, ang mga pagod na lalaki ay naghahanap ng lugar kung saan sila makapagre-relax. At ang may-ari na nagmula sa ibang lugar ay nagbukas ng isang pub na mabilis na naging lugar ng pahinga at libangan na sinusuportahan ng mga lalaki ng Ongsan. Ang camellia ay laging puno ng mga tao. Pagkatapos ng maraming tagsibol, tag-araw, taglagas at taglamig sa bayan, mabilis na lumipas ang 6 na taon. Ang camellia ay masigla pa rin. Ang anak na lalaki ni Odong Baek ay nasa elementarya na upang matuto ng Ingles kasama ang kanyang anak. Isang araw, pumunta si Odong Baek sa bookstore sa bayan. Doon nagsimula ang kapalaran. Nasa bookstore din si Hwang Yong-sik, isang patrolman ng Ongsan. Sa unang tingin pa lang niya kay Odong Baek, hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin. Nang makita ni Odong Sik na may hawak si Hwang Yong-sik na aklat tungkol sa pagpapalaki ng anak, naisip niya na isa itong bagong ama. Napakamot sa ulo si Hwang Yong-sik at ipinaliwanag na single pa siya. Ngunit naisip lang ni Odong Baek na kakaiba ang lalaki sa harapan niya. Magalang siyang tumango at nagmamadaling umalis. Sinundan siya ni Hwang Yong-sik sa labas ng bookstore at natagpuan si Odong Baek na matatas na nakikipag-usap sa telepono sa Ingles pagkatapos ay pumasok sa isang law office. Naniniwala si Hwang Yong-sik na si Odong Baek ay isang abogada. Siya ay matalino at edukado, ang tipo ng babae na gusto ni Hwang Yong-sik tulad ni Princess Diana, matalino at elegante. Nang gabi, nag-uusap-usap ang mga tao sa istasyon ng pulisya tungkol sa hapunan upang salubungin si Hwang Yong-sik. Bagamat ito ay isang salusalo para sa bagong dating, sa katunayan, si Hwang Yong-sik ay taga-Ongsan. Si Hwang Yong-sik ay isang tunay na pulis, ngunit nagkaroon siya ng hindi kapani-paniwalang swerte. Sa loob ng 6 na taon, nahuli ni Hwang Yong-sik ang isang mandurukot habang nagmamaneho, isang magnanakaw habang nagde-deliver, at nakatagpo din ng isang hold-upper habang nagdedeposito sa bangko. Higit sa lahat, sa bawat pagkakataon, kumilos si Hwang Yong-sik nang may buong sigasig at nahuli niya ang mga kriminal ng walang armas. Sinasabing si Hwang Yong-sik ay pinalaya upang maging pulis dahil sa paghuli niya sa isang nakatakas na bilanggo, ngunit hindi inaasahan dahil sa pag-atake niya sa isang kriminal sa harap ng media. Na-demote si Hwang Yong-sik at inilipat sa kanyang bayan. Upang maunawaan ang sikolohiya ng kriminal, pumunta si Hwang Yong-sik sa bookstore upang mag-aral dahil isang sikat na tao ang nagsabi minsan na ang bookstore ay isang lugar na nagpapahina sa mga tao. Ngunit hindi inaasahan na pagkatapos niyang pumasok sa bookstore, hindi ang kriminal ang mahina kundi si Hwang Yong-sik. Mula nang makilala niya si Odong Baek, tuwing maririnig niya ang salitang i-abogado, kinakabahan siya. Sa bawat business trip, hindi niya nakakalimutang tingnan ang gusali ng law office ni Odong Baek. Ngayong gabi, nagho-host ang police chief na si Byeon Baiso ng welcome party para kay Hwang Yong-sik sa Camellia. Para sa bayan ng Ongsan, ang pub na ito ang nag-iisang neutral zone para sa mga lalaki. Di nagtagal pagkatapos niyang umupo, nakita ni Hwang Yong-sik ang babaeng nagpatibok sa kanyang puso. Ang abogada ay pumasok na may ngiti habang itinataas ang beaded curtain. Halos natigilan si Hwang Yong-sik. Lumabas na ang babaeng mahal niya sa unang tingin ay walang iba kundi ang maalamat na Diana ng Ongsan. Unti-unting natuklasan ni Hwang Yong-sik na hindi abogada si Odong Baek at ang kanyang Ingles ay elementarya lang. Gayunpaman, mas lalo niyang nagustuhan si Odong Baek at hinangaan ang kanyang kagandahan at maliwanag na ugali. Malapit nang magsara ang pub at ang may-ari ng bahay na si Noh Kyu-tae ay walang kahihiyang humingi ng libreng money kay Odong Baek dahil siya ang may-ari ng bahay. 6 na taon nang ginugulo ni Noh Kyu-tae si Odong Baek. Dati, palaging tinatanggihan ni Odong Baek na bigyan ng libreng money ang may-ari ng bahay. Ngunit ngayong gabi, malapit nang matapos ang klase ng kanyang anak, si Noh Kyu-tae, na lasing, ay patuloy na sumisigaw kaya kinailangan ni Odong Baek na maglabas ng isang plato ng libreng money. Ngunit hindi pa rin siya tumitigil at gusto pa niyang uminom si Odong Baek kasama niya. Sinabi niya na kung iinumin ni Odong Baek ang baso, hindi niya tataasan ang upa bago ang bagong taon. Para sa kanyang kabuhayan, ininom ni Odong Baek ang baso ng alak na ibinigay ng may-ari ng bahay. Si Hwang Yong-sik na nakakita nito ay nalungkot, ngunit si Odong Baek ay hindi madaling apihin. Tinuro niya ang ilang plato ng pagkain sa mesa at sinabing dapat bayaran ni Noh Kyu-tae ang mga ito. Ipinahayag niya na sa Camellia, alak lang ang ibinebenta, hindi ngiti. Sa sandaling ito, naisip ulit ni Hwang Yong-sik na si Odong Baek ay karapat-dapat na tawaging Diana. Sa sorpresa ni Odong Baek, biglang sumabog ang
pakiramdam ni Hwang Yong-sik ng hustisya at hinabol si Nogyutae na humihingi sa kanya na bayaran ang money. Tumanggi si Nogyutae at patuloy na kinutya si Hwang Yong-sik bilang isang patrolman. Walang sinuman ang makakaalam na sa susunod na sandali, hinigpitan ni Hwang Yong-sik ang kanyang kamao, sinuntok si Nogyutae at kinuha ang pitaka mula sa kanya. Pagkatapos ay tumakbo siya pabalik sa Camellia at nilagyan ng 8,000 won para sa money ang pitaka ni Odongbae. Nagpasalamat si Odongbae. Itinaas ni Hwang Yong-sik ang kanyang hinlalaki at pinuri siya na sinasabing si Odongbae ay hindi lang maganda kundi astig din ipinahayag niya na babalik pa siya sa Camellia. Sa sandaling iyon, naisip lang ni Odongbae na kakaiba ang patrolman na ito. Dahil kinuha ni Hwang Yong-sik ang pitaka niya, galit na galit si Nogyutae at nagbanta na magsasampa ng kaso. Matapos payuhan ng police chief na si Byeon Baiso, isinantabi muna ni Hwang Yong-sik ang kanyang pagmamalaki at humingi ng paumanhin kay Nogyutae tungkol sa nangyari kagabi. Pagkatapos niyang maibalik ang kanyang dangal, hindi na nagpursige si Nogyutae. Masaya niyang inanyayahan si Hwang Yong-sik na uminom ng sabaw upang mawala ang hangover. Gayunpaman, sa hapagkainan, hindi nagbago ang taong ito. Para sa kanyang dangal, muli niyang siniraan si Odongbae at nanumpa na nagsasabing si Odongbae ay mayroong lihim at magulo na relasyon. Nang marinig ito, muling nagalit si Hwang Yong-sik at hinamak ang duwag na lalaking ito. Pinayuhan niya siya na si Odongbae ay hindi isang hostess, kundi isang lehitimong may-ari ng pub. Ang kabaitan at tapang ni Hwang Yong-sik ay eksaktong tulad ng kanyang ina. Nagbukas ang nanay ni Hwang Yong-sik ng isang restaurant at tuwing makikita niya ang anak ni Odongbae na naglalaro sa labas, hihilahin niya ito sa kanyang tindahan at bibigyan siya ng libreng crab sauce. Si Odongbae ay nag-iisa sa pagpapalaki ng kanyang anak, ngunit ang mga babae sa bayan. Patuloy siyang tinitingnan ng mga kababaihan na may masamang tingin. Dahil lang sa maganda at may magandang pangangatawan si Odongbae, naghinala sila na ang dahilan kung bakit sikat ang kanyang pubi ay dahil sa mga malalaswang bagay bukod sa pagbebenta ng alak. Naghinala sila na si Odongbae ay may relasyon sa kanilang mga asawa. Isang babae sa kanila ang nagdala ng credit card statement ng kanyang asawa upang harapin si Odongbae. Ipinakita ng statement na ang kanyang asawa ay madalas na gumagastos sa pub ni Odongbae. Naghinala ang babae na si Odongbae ay may relasyon sa kanyang asawa kaya gusto niyang bawiin ang pera. Walang magawa si Odongbae at nagpakita ng mahinang saloobin, umaasang babawasan ng babae ang halaga na kailangan niyang bayaran. Hindi inaasahan, dumating ang nanay ni Hwang Yong-sik, tumayo sa harap ni Odongbae at ipinagtanggol siya. Ayon sa nanay ni Hwang Yong-sik, malinis ang negosyo ni Odongbae. Sa kabaliktaran, ang mga asawa ng mga babaeng ito ay may mga maruruming isipan na hindi maaaring sabihin. Sumigaw ng malakas ang nanay ni Hwang Yong-sik sa gitna ng karamihan. Sino ang nangahas na guluhin si Odongbae ulit? Hindi ko siya patatawarin. Nagpapasalamat si Odongbae sa nanay ni Hwang Yong-sik at tapat na sinabi na siya ang unang taong naging sandigan niya sa kanyang buhay at ang kanyang pinakamatalik na kaibigan sa bayan ng Ongsan. Binigyan ng nanay ni Hwang Yong-sik si Odongbae ng homemade kimchi at ginamit ang sarili niyang kwento upang bigyan siya ng lakas ng loob. Sa katunayan, noong bata pa siya, ang nanay ni Hwang Yong-sik ay isang biyuda. Upang palakihin ang tatlo niyang anak na lalaki, tulad ni Odongbae, kumita rin siya sa pamamagitan ng pagbebenta ng alak. Ngunit dahil dito, siya ay pinag-usapan ng mga tao. Para sa kanyang mga anak, ang nanay ni Odongbae ay nagtiis ng tahimik. Kaya ngayon, gusto niyang maging matapang din si Odongbae para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Huwag masyadong mag-alala sa tingin ng ibang tao. Sa tatlong anak na lalaki ng nanay ni Odongbae, si Hwang Yong-sik ang bunso at ang nag-iisa na hindi pa kasal. Noong hapon na iyon, muling pumunta si Hwang Yong-sik sa Camellia, sabik na makita si Odongbae. Ngunit hindi niya nakita si Odongbae. Sa halip, nasaksihan niya ang ilang bata na nagkukwentuhan. Ang binubuli na bata ay si Kang Pilgu. Galit na galit si Kang Pilgu dahil palaging tinutukso ng kanyang mga kaklase ang kanyang ina bilang isang babaeng nagbebenta ng alak. Ang eksena sa harap niya ay nagpapaalala kay Hwang Yong-sik sa kanyang pagkabata. Noong araw, tulad ni Kang Pilgu, tinutukso rin siya dahil sa kanyang ina na nagbebenta ng alak at nag-away sila ng matindi sa kanyang mga kaklase. Nang makita si Kang Pilgu na itinulak ng kanyang mga kaklase, mabilis na lumapit si Hwang Yong-sik bilang isang pulis. Pinagalitan niya ang mga bata, binilhan sila ng merienda at madaling inayos ang isang salungatan. Nasaktan pa rin si Kang Pilgu. Nang makita ito, dinala siya ni Hwang Yong-sik sa isang arcade at hinikayat si Kang Pilgu na mag-cut ng klase upang maglaro ng video game. Napaniwala si Kang Pilgu at nalunod sila sa laro kasama ang kakaibang tiyuhin na ito. Nang malaman na walang tatay si Kang Pilgu, sinabi ni Hwang Yong-sik na wala rin siyang tatay at maayos lang iyon. Sabi niya, ang mga taong tumatawa sa iba na walang ama ay walang alam. Dahil sa paghihikayat ni Hwang Yong-sik, unti-unting lumakas ang loob ni Kang Pilgu. Inanyayahan niya agad si Tio Hwang Yong-sik na pumunta sa tindahan ng kanilang pamilya upang maglaro. Nang hihingin na ni Hwang Yong-sik ang address ng tindahan, dumating si Odongbae sa arcade. Nang marinig niya si Kang Pilgu na tinawag siyang kinanay, muling nagulat si Hwang Yong-sik. Natuklasan niya na si Odongbae ay isang single mom at si Kang Pilgu ang kanyang anak na lalaki. Sinaway ni Odongbae si Hwang Yong-sik dahil sa pagdadala niya kay Kang Pilgu upang maglaro ng video game at agad na umalis kasama ang kanyang anak. Nagbuntong hininga si Hwang Yong-sik. Mukhang muli siyang naging isang kakaibang lalaki sa mata ni Odongbae. Isa pang lalaki ang nabigla rin. Kinabukasan, si Kang Pilgu at ang kanyang mga kaibigan sa baseball club ay nagprotesta sa paaralan. Ang dahilan ay dahil ang baseball player na si Kang Jong-ryul
ay nagsushoot ng video sa field na inokupa ang kanilang practice area. Nag-abante si Kang Pilgu at pinagalitan si Kang Jong-ryul dahil sa pagmamayabang. Ngunit si Kang Jong-ryul ay matigas pa rin at hindi pumayag na magbigay daan. Sa sandaling ito, tumakbo si Oh Dong-baek. Nang marinig niya si Kang Pilgu na tinawag siyang kinanay, nagulat si Kang Jong-ryul at hindi makapaniwala. Kinumpirma ni Oh Dong-baek kay Kang Jong-ryul na si Kang Pilgu ay anak nga niya. Lumabas na si Oh Dong-baek at Kang Jong-ryul ay mag-first love. Nagkaroon sila ng maganda at romantikong panahon. Ngunit ngayon, nang malaman niya na si Oh Dong-baek ay lihim na nanganak sa kanyang anak, naguluhan si Kang Jong-ryul at hindi niya alam ang gagawin. Iniisip ni Kang Jong-ryul na mayroon pa ring damdamin si Oh Dong-baek para sa kanya, ngunit hindi gustong sabihin ni Oh Dong-baek ang totoo. Kaya, nagsinungaling siya at sinabing nagpakasal na siya at mabait sa kanya ang kanyang asawa. Ngunit ang totoo, hindi pa rin nakakalimutan ni Oh Dong-baek si Kang Jong-ryul. Ayaw lang niyang maipakita sa kabilang panig ang kanyang sarili sa ganitong mahirap na kalagayan. Pauwi, nakita ni Oh Dong-baek ang mga kababaihan sa bayan na nakapaligid sa kanyang empleyado sa pub, si Choi Hang-mi. Si Choi Hang-mi ay nanghiram ng pera sa asawa ng isang babae. Sinisisi ng babae si Choi Hang-mi sa pag-akit sa kanyang asawa. Pinagtanggol ni Oh Dong-baek si Choi Hang-mi, ngunit hindi inaasahang napagalitan din siya. Siya ay maling pinaratangan din ng mga babae na nakikipaglaro sa mga lalaki sa pubi at gumagawa ng maruming bagay. Labis na nasaktan si Oh Dong-baek at hindi niya napigilang lumuha. Sa buong buhay niya, wala siyang ginawang mali. Nagbukas lang siya ng pub para kumita. Gusto lang ipagtanggol ni Hwang Yong-sik si Oh Dong-baek. Ngunit pinalaya siya ng mga babae. Ang anak ni Oh Dong-baek. Nagmadaling tumakbo si Kang Pilgu at sinumpa ang mga babaeng nambuli sa kanyang ina. Pagbalik sa pubi, sinaway ni Oh Dong-baek ang kanyang anak na lalaki na sinasabing hindi dapat maging bastos sa mga matatanda. Hindi pa rin maalis ang hinanakit ni Kang Pilgu. Alam niya na sa mundong ito, walang ibang nagmamahal sa kanyang ina kundi siya. Kaya, kailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay upang protektahan ang kanyang pinakamamahal na ina. Nang makita ang kanyang anak na umiiyak sa sobrang sakit, hindi na napigilan ni Oh Dong-baek na umiyak habang tinatakpan ang kanyang mukha. Nang makita ito, labis na nasaktan si Hwang Yong-sik. Pagsapit ng gabi, gumaan ang pakiramdam ni Oh Dong-baek. Inanyayahan niya si Hwang Yong-sik sa pub upang uminom ng alak at kumain ng libreng mani bilang pasasalamat sa pagtulong niya kay Kang Pilgu. Nang magsara ang pub, muling sinundan ni Hwang Yong-sik si Oh Dong-baek. Nag-aalala na baka si Oh Dong-baek ay magtago at umiyak ng mag-isa o iwan ang bata at umalis, ngunit hindi niya inaasahan na si Oh Dong-baek ay pumunta sa istasyon ng tren, ngunit hindi bumili ng tiket. Sa halip, umupo siya sa labas ng istasyon at pinanood ang mga tren na dumadaan. Umupo si Hwang Yong-sik sa tabi niya at tinanong siya tungkol sa kanyang mga pangarap. Itinuro ni Oh Dong-baek ang lost and found office sa istasyon. Gusto niyang maging isang public servant doon dahil bawat customer na kukuha ng nawawalang gamit ay magsasabi ng salamat. Sa buong buhay niya, napakaraming kipaumanhin ang narinig ni Oh Dong-baek. Mahal kita, ngunit wala pang nagsabi ng salamat sa kanya. Habang pinakikinggan ang simpleng pangarap ni Oh Dong-baek, naramdaman ni Hwang Yong-sik ang isang hindi maipaliwanag na mainit na damdamin. Nang umalis sila sa istasyon, umulan ng malakas. Ang mga mata ni Hwang Yong-sik ay tapat at ang kanyang boses ay prangka. Sana ay huwag nang pumunta si Oh Dong-baek sa istasyon ng tren nang mag-isa at huwag ding pansinin ang mga chismis ng iba. Sa ilalim ng ulan, patuloy na ibinaling ni Hwang Yong-sik ang kanyang nag-iisang payong kay Oh Dong-baek. Matapos tumigil ang ulan, muli siyang naglakas loob na sabihin na gusto niyang maging kaibigan ni Oh Dong-baek at gusto niyang tuwirang tumayo sa panig niya at ni Kang Pilgu. Ngumiti si Oh Dong-baek nang may kasiyahan na may mainit na damdamin sa kanyang puso. Sa mga nakaraang taon, si Hwang Yong-sik ang unang taong gustong maging kaibigan niya. Sinamahan ni Hwang Yong-sik si Oh Dong-baek pabalik sa Camellia. Hindi inaasahan, nakita ni Kang Jong-ryul ang dalawa na magkasama. Pagkatapos, hinawakan ni Oh Dong-baek ang kamay ni Hwang Yong-sik. Bumilis ang tibok ng puso ni Hwang Yong-sik. Sa sandaling ito, naunawaan niya na hindi na siya maaaring maging kaibigan lang ni Oh Dong-baek. Nang gabing iyon, ang eksena kung saan hinawakan ni Oh Dong-baek ang kamay ni Hwang Yong-sik ay nakita ng may-ari ng bahay na si No Gyu-tae at ng maraming lalaki sa bayan. Kumalat ang chismis tungkol sa kanilang relasyon sa buong bayan. Ngunit sa bibig ng mga matatandang babae sa bayan, sinasabi na ginamit o sinadya ni Oh Dong-baek na akitin si Hwang Yong-sik. Kung tutuusin, bakit gugustuhin ng isang batang single na lalaki na makisalamuha sa isang single mom? Dahil sa mga chismis, hindi nangaha si Oh Dong-baek na lumapit kay Hwang Yong-sik, habang si Hwang Yong-sik, na isang simple at bobo, ay patuloy na nagtatanong tungkol sa paghawak ng kamay kagabi. Humingi ng paumanhin si Oh Dong-baek at ipinaliwanag na ang paghawak ng kamay ay isang hindi sinasadyang kilos dahil sa gulat. Ngunit si Hwang Yong-sik, na nalunod sa ilusyon, ay naniniwala na si Oh Dong-baek. Ganon ang ginawa niya dahil gusto niya siya, kaya siya gumawa ng ganoong klaseng gawa. Dahil si Oh Dong-baek ang unang nagpakita ng damdamin, hindi na nagtago pa si Hwang Yong-sik. Direkta niyang ipinahayag ang kanyang damdamin kay Oh Dong-baek at nanumpa na ibibigay ang buong puso niya sa kanya. Sa harap ng prangkang pag-amin ni Hwang Yong-sik, walang magawa si Oh Dong-baek kundi tanggihan siya. Ngunit hindi pa rin sumuko si Hwang Yong-sik at hiniling na sabihin ni Oh Dong-baek ang dahilan kung bakit siya ay kinasusuklaman niya upang tuluyan siyang sumuko. Kailangang gumawa ng dahilan si Oh Dong-baek. Nagsinungaling siya at sinabing si Gong Hye-jin ang kanyang ideal type, habang si Hwang Yong-sik ay mukhang isang taong madaling magpautang ng pera. Nagulat si Hwang Yong-sik nang marinig ito, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Nagdeklara siya na parang nagdedeklara ng digmaan, na ang pag-ibig ay darating ng hindi inaasahan. Sa lahat ng uri ng aso, ang
pinaka-cute ay ang bobong aso. Kinabukasan sa tanghalian, pumunta si Hwang Yong-sik at ang kanyang mga kasamahan sa Camellia. Tumakbo si Nobyutae sa tindahan, itinuro ang lugar, at pinuna si Odong Baek sa paggawa nitong pangit. Piniling niya na ibalik ito sa orihinal na kalagayan sa araw na iyon. Muling nag-abante si Hwang Yong-sik at ipinagmalaki na siya ay isang profesional na tagapagtayo at lilinisin niya ang bahay sa loob ng ilang oras. Ginawa ni Hwang Yong-sik ang kanyang sinabi. Agad siyang nagsimulang magpinta ng mga dingding at linisin ang pub. Nahihiya si Odong Baek at gusto siyang bayaran, ngunit tumanggi si Hwang Yong-sik na sinasabing sa kanilang relasyon, hindi na kailangang pag-usapan ang pera. Napansin ni Choi Hyang-mi ang pagkalito sa puso ni Odong Baek. Tila ayaw ni Odong Baek na pagsabihan si Hwang Yong-sik dahil sa pagiging naive nito, kaya kusa siyang gumawa ng tsaa para sa kanya. Ang kanyang saloobin kay Hwang Yong-sik ay banayad at natural, naganap na iba sa formal at pilit na pagiging magalang na karaniwan niyang ipinapakita. Tinulaan ni Choi Hyang-mi na si Odong Baek ay siguradong magkakaroon ng damdamin para sa simpleng taong iyon. Habang nagpipinta ng pader, patuloy na nag-iisip si Hwang Yong-sik. Ang mga graffiti ng mga customer sa pader ay karaniwang tungkol sa mukha at figura ni Odong Baek. Minura ni Hwang Yong-sik ang mga lalaking ito dahil sa kanilang kahalayan. Ngunit hindi inaasahan, nakita niya ang isang napaka-espesyal na graffiti sa isang sulok ng pader. Odong Baek, huwag ka nang maging pilyo. Nang makita niya ang pangmusap na ito, lubis na nagulat si Hwang Yong-sik. Sa panahong ito, sinisiyasat ni Hwang Yong-sik ang isang serial killer, si Joker. 5 taon na ang nakalilipas, nagdulot si Joker ng isang kaso ng serial murder at nag-iwan ng isang piraso ng papel sa pinangyarihan ng krimen. Ang nilalaman ng bawat kaso ay huwag na kayong maging pilyo. Gumugol ang pulisya ng maraming pagsisikap sa nakalipas na 5 taon, ngunit hindi pa rin makahanap ng anumang lead tungkol kay Joker. At ngayon, natuklasan ni Hwang Yong-sik na ang graffiti sa sulok ng pubi ay eksaktong kapareho ng sulat kamay ni Joker. Napagtanto niya na ang susunod na target ni Joker ay maaaring si Odong Baek. Tumakbo si Hwang Yong-sik sa istasyon ng pulisya. Pinayuhan siya ng police chief na kumalma. Sa lipunan, maraming tao ang sadyang ginagaya ang sulat kamay ni Joker. Nakahinga si Hwang Yong-sik nang maluwag nang marinig ito. Ngunit, hindi niya inaasahan na nang malaman ng police chief ang bakas ng sulat kamay sa pubi ni Odong Baek, bigla siyang nagmadali at tumakbo palabas nang hindi sinasagot ang tanong ni Hwang Yong-sik. Hanggang sa makita ni Hwang Yong-sik ang isang reporter na kinakausap si Odong Baek, lumapit siya upang magtanong. Ngunit hindi niya inaasahan na sinabi ng reporter sa kanya na si Odong Baek ay ang nakaligtas na saksi noong taon na iyon. Lumabas na 5 taon na ang nakalilipas nang gawin ni Joker ang huling kaso. May isang saksi na maswerteng nakaligtas na hindi inaasahan ni Hwang Yong-sik na si Odong Baek. Umasa ang reporter na tatayo si Odong Baek para sa hustisya. Sinubukan nilang kumbinsihin siya na sasiguruhin nila ang kanyang kaligtasan, ngunit ayaw nang alalahanin ni Odong Baek ang nangyari noong nakaraang taon. Dati, dahil si Odong Baek ay isang saksi, araw-araw na nagbabantay ang mga pulis sa kanyang pub, na sinisubukang makuha ang mga pahiwatig ng kaso sa pamamagitan niya. Malubhang naapektuhan nito ang negosyo ng pubi at ang normal na buhay ni Odong Baek. Bukod pa rito, dahil ang mga babaeng biktima sa kaso ay nagtatrabaho sa industriya ng pelikulang pang-adulto, tiningnan ng mga pulis si Odong Baek, isang may-ari ng pub, bilang kasamahan nila. Inakala nila na siya ang susunod na target ni Joker. Mula noon, tiningnan ng mga tao sa Ongsan si Odong Baek bilang isang masamang tanda. Ang ilang regular na customer ay kinansela pa ang kanilang mga reservation na nagresulta sa kawalan ng customer sa pub sa panahong iyon. Mula noon, higit na natatakot si Odong Baek sa mga pulis at reporter kaysa kay Joker, na kusang loob na nang hihimasok sa kanyang buhay. Ngayon na muling hinahanap siya ng media, syempre, ayaw niyang makipagtulungan. Matapos maunawaan ang paghihirap ni Odong Baek, tumayo si Hwang Yong-sik sa harap niya at ipinahayag na poprotektahan niya si Odong Baek araw at gabi at walang sinuman ang pinapayagang manggulo sa kanya. Naantig si Odong Baek kaya inanyayahan niya si Hwang Yong-sik na kumain ng udon. Pagkatapos, sinabi niya nang hindi sinasadya kay Hwang Yong-sik na mula pa noong bata siya, lagi siyang sinasabihan ng ibang tao na malungkot at kapuspalad dahil lang sa siya ay isang inabandonang bata at anak ng isang single mom. Agad na itinanggi ni Hwang Yong-sik ang mga walang katuturang salita na iyon. Unti-unting lumitaw ang ngiti sa mukha ni Odong Baek. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay napakaswerte niya. Napakaraming swerte niya dahil mayroon siyang kang pilglu, ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Nang gabing iyon, muling hinatid ni Hwang Yong-sik si Odong Baek pauwi. Tinanong ni Odong Baek ang kanyang mga pagdududa. Maliban sa kanyang pagtanggi, hindi niya maintindihan kung bakit sinusundan pa rin siya ni Hwang Yong-sik. Nang makita ito, inila ni Hwang Yong-sik ang mesa sa pub na naglantad sa sulat kamay ni Joker sa sulok ng dingding. Kung gusto ni Odong Baek ng isang dahilan para protektahan siya, gagawin niya ito bilang isang pulis. Ang isang pulis ay nagpoprotekta sa isang mabuting mamamayan na nasa panganib. Sapat na ba iyon na dahilan? Sina Hwang Yong-sik at Odong Baek ay pumasok sa pubi nang magkasama at muling nakita ni Kang Jong-ryul. Malungkot si Kang Jong-ryul at aalis na sana siya, ngunit inanyayahan siya ni Choi Hyang-mi na pumasok sa pub. Kinain ni Kang Jong-ryul ang lahat ng merienda na ginawa ni Odong Baek. Habang nag-uusap sila, aksidenteng napaso si Odong Baek. Agad na nag-alala si Kang Jong-ryul at chinek siya. Sa sandaling iyon, dumating si Hwang Yong-sik na may hawak na notebook ni Kang Pilgu. Si Hwang Yong-sik ay talagang isang simpleng tao. Hindi niya lang napansin ang relasyon sa pagitan ni Odong Baek at Kang Jong-ryul, kundi hiniling din niya kay Kang Jong-ryul na lagdaan ang notebook para sa kanya. Masaya siyang sinabi na isa siyang tapat na tagahanga. Naisip ni Kang Jong-ryul na si Hwang Yong-sik ay isang walang kahihiyang probinsyano, ngunit magalang pa rin siyang pinuri na si Hwang Yong-sik ay maigpang rural na charm. Naunawaan ni Odong Baek ang ibig sabihin nito. Sinadya niyang purihin si Hwang Yong-sik sa harap ng kanyang ex-boyfriend na nagpapahayag na ang mga probinsyano ang mga taong may malalim na damdamin. Hindi naunawaan ni Hwang Yong-sik ang nangyayari,
ngunit naantig siya. Nang gabing iyon, binanggit ni Hwang Yong-sik si Joker. Pinayuhan niya si Odong Baek na pansamantalang isara ang pub. Ngunit umiling si Odong Baek. Ayaw niyang isuko ang kanyang normal na buhay dahil sa madilim na kriminal na ito. Napagtanto ni Hwang Yong-sik na bagamat mukhang mahina si Odong Baek, sa katunayan ay napakalakas niya at hindi niya kailangan ng proteksyon ng isang lalaki. Lalo pang nagustuhan ni Hwang Yong-sik si Odong Baek. Kinabukasan, dinala ni Hwang Yong-sik ang police chief na si Byun Baiso sa pub upang ipakita sa kanya ang sulat kamay ni Joker sa sulok ng pader. Ngunit, hindi niya inaasahan na ang sulat ay nasunog ng tuluyan gamit ang lighter. Tila, si Joker ay nakapasok sa pubi nang walang nakakakita. Upang mahanap si Joker, hiniling ni Hwang Yong-sik at ng police chief kay Nogyutae na tingnan ang surveillance camera sa labas ng pub. Ngunit sumagot si Nogyutae na ang camera ay palamuti lamang. Ang nanay ni Hwang Yong-sik ay nag-impact ng kimchi na namarinate na. May isang bahagi doon na ibibigay niya sa kanyang pinakamatalik na kaibigan sa kapitbahay. Nagulat si Hwang Yong-sik. Ang pinakamatalik na kaibigan ng kanyang ina ay si Odong Baek. Pumunta si Odong Baek sa tindahan ng nanay ni Hwang Yong-sik upang kunin ang kimchi. Binanggit ng nanay ni Hwang Yong-sik ang kanyang bunsong anak na lalaki at patuloy na nagkukwento ng mga nakakahiya niyang bagay kay Odong Baek. Nagtago si Hwang Yong-sik sa ilalim ng counter. Natatakot na baka malaman ng kanyang ina na gusto niya si Odong Baek. Sa mga nakaraang araw, iniisip ng kanyang ina na ang kanyang bunsong anak na lalaki ay may gusto sa isang mahusay na abogada, kaya madalas niya itong ipinagmamalaki sa kanyang mga kapitbahay. Ngayong araw, nakasuot si Odong Baek ng magandang damit, ngunit nag-aalala siya na baka masyadong maikli ang damit at pag-usapan siya ng mga tao bilang isang biyuda na nagpalaki ng 3 anak. Ang nanay ni, naunawaan ng nanay ni Hwang Yong-sik ang kalungkutan ni Odong Baek at hinikayat siyang maging matapang na ituloy ang kanyang buhay. Magkapareho ng personalidad sina Hwang Yong-sik at ang kanyang ina. Patuloy siyang masigasig na nanliligaw kay Odong Baek. Ipinahayag niya na kung ang pakikipag-date sa isang single mom ay isang bagay na hindi maaaring maging pampubliko, gagawin niyang pampubliko ang kanyang pagmamahal kay Odong Baek. Para kay Hwang Yong-sik, ang paggusto sa isang maganda at mahusay na babae tulad ni Odong Baek ay hindi kailanman isang bagay na ikakahiya, ngunit sa halip ay isang bagay na maipagmamalaki. Naantig si Odong Baek sa sinabi nito. Noong nakikipag-date pa siya kay Kang Jong-ryul, ayaw pa ni Kang Jong-ryul na dumalo si Odong Baek sa kasal ng kanyang kaibigan dahil sa takot na magdulot ng nakakainis na chismis. Ngunit ngayon, si Hwang Yong-sik ay kabaliktaran ni Kang Jong-ryul. Hindi niya kailanman itinago ang kanyang damdamin sa kanyang puso. Nang bumili si Odong Baek ng labanos, sinadya siyang pahirapan ng may-ari at itinaas ang presyo. Muling ipinagtanggol ni Hwang Yong-sik si Odong Baek. Ayaw ni Odong Baek na magkaroon ng kaaway, kaya nagmadali siyang umalis. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang sitwasyon kay Hwang Yong-sik. Kung bumili man siya ng labanos o magpa-perm ng kanyang buhok, ang lahat sa kanyang pang-araw-araw na buhay ay pinag-uusapan ng mga tao sa bayan. Kung magbihis siya ng kaunti, iniisip ng mga tita na ang spirit fox na ito ay umaakit muli sa mga lalaki. Hiniling ni Odong Baek na pigilan ni Hwang Yong-sik ang kanyang damdamin. Ngunit, hindi inaasahan, nanlaki ang mga mata ni Hwang Yong-sik. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Agresibo siyang lumapit sa mga tita at sumigaw, "Gusto ko si Odong Baek." Seryoso ako sa paggusto sa kanya. Hindi inaasahan, narinig ng nanay ni Hwang Yong-sik ang mga salitang ito. Agad na natigilan si Hwang Yong-sik. Ngayon lang nalaman ni Odong Baek na ang kanyang pinakamatalik na kaibigan sa kapitbahay ay ang tunay na nanay ni Hwang Yong-sik. Bagamat ang nanay ni Hwang Yong-sik ay mabait at bukas ang isipan, ang taong nagustuhan ng kanyang anak ay isang single mom. Sa pagkakataong ito, kahit na mapagbigay ang kanyang pagkatao, hindi niya ito matiis at gusto niyang patayin ang kanyang anak. Agad na naintindihan ni Odong Baek na malapit na siyang mawala ng isang mabuting kaibigan. Nang gabing iyon, mag-isang nalasing si Odong Baek sa pub. Sa sandaling ito, dumating si Kang Jong-ryul at tinanong si Odong Baek kung bakit siya nagbukas ng isang pub. Sumagot si Odong Baek na dahil kay Kang Jong-ryul. Noong sila ay magkasama pa, ang paborito ni Jong-ryul ay ang pulutan ni Dong Baek. At isa pa, ang pagbebenta ng alak at pagkain ay hindi lang para kumita, kundi ito lang ang tanging bagay na alam ni Dong Baek para mapalaki si Pilgu. Walang oras si Dong Baek para isipin ang ibang bagay. Umaasa siyang kalimutan na ni Jong-ryul ang nakaraan at pareho silang mamuhay ng walang pagsisisi. Ngunit si Jong-ryul ay nagpakita pa rin ng pagkayamot. Ayaw niyang makitang naghihirap si Dong Baek at pinupunan ng ibang tao. Hindi niya kayang baliwalain ang sitwasyon ni Dong Baek at ng bar. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Jong-ryul sa labas ng bar at pinunasan ang kanyang luha. Sa sandaling iyon, dumating si Yong-sik. Ang mga ikinilos ni Jong-ryul sa araw na iyon ay nagpahiwatig kay Yong-sik na malamang na siya ang tunay na ama ni Pilgu. Kaya, sa pagkakataong ito, si Yong-sik ay nagpakita ng hindi magandang saloobin kay Jong-ryul. Hindi sumuko si Jong-ryul, hiniling niya kay Yong-sik na huwag paglaruan si Dong Baek at huwag guluhin ang buhay niya. Pagkaalis ni Jong-ryul, pumasok si Yong-sik sa bar. Napansin niyang umiyak din si Dong Baek. Ang boses ni Dong Baek ay puno ng kalungkutan. Ang kanyang buhay mula sa pagiging ulila hanggang sa pagiging solong ina ay nagparamdam sa kanya ng awa. Patuloy na hinikayat ni Yong-sik na sa kanyang mga mata, si Dong Baek ay mabait at matapang at ang pamumuhay ng positibo ay karapat-dapat purihin. Sa harap ng papuri mula sa kaibuturan ng puso ni Yong-sik, hindi napigilan ni Dong Baek ang kanyang mga luha. Nalaman niyang sa mundong ito, mayroon talagang taong walang pakialam sa anumang bagay. Sa labas, isang puso lang ang naramdaman na siya ay napakabait. Sa gabing maulan, magkasama sina Yong-sik at Dong Baek na naglalakad. Nag-schedule sila para sa ibang araw
na pumunta sa isla para kumain ng dumpling. Hindi inaasahang pagkatapos nilang mag-usap, nakita nila si Pilgu. Nagulat si Pilgu na magkasama ang kanyang ina at si Tio Yongsi. Agad na naintindihan ng bata ang intensyon ni Yongsi para sa kanyang ina. Agad din siyang nagpahayag ng kanyang saloobin. Sinabing kinamumuhian niya ang lahat ng mga tiyuhin na nagkakagusto sa kanyang ina. Noon, maraming lalaki ang pumupunta sa bar at sinasabing gusto nila ang kanyang ina. Ngunit sa tuwing nahihirapan ang kanyang ina, hindi kailanman nag-abalang mag-alala ang mga lalaking ito. Sa mata ni Pilgu, katulad lang ni Yongsik ang ibang mga lalaki. Hindi nagmamadali si Yongsik na magpaliwanag kay Pilgu. Pagdating sa pag-ibig ng mga matatanda, umaasa lang si Yongsik na si Pilgu ay makakain ng maayos at makatulog ng mahimbing. Nangako siyang hindi niya sisirain ang mahalagang pagkabata nito. Nang umalis siya sa bar, may narinig si Yongsik na ingay mula sa kalapit na eskinita. Nang nilapitan niya ito, nakakita siya ng isang bote ng alak at magulong mga bakas ng paa sa paligid. Sa sandaling ito, nagduda si Yongsik, nag-aalala na ang Joker ay nagtatago sa eskinita. Inakala niya na nababagot na si Hwang Do-sik sa pangulit ni Yongsik, kaya't ibinigay na lang nito ang lahat ng kaso noong taong iyon kay Yongsik. Nag-aalala pa rin ang ina ni Yongsik tungkol sa kanyang anak. Araw-araw, ang mga tiyahin sa kapitbahayan ay bumubulong sa tainga ng ina ni Yongsik. Patuloy na ikinukwento kung gaano kamahal ni Yongsik si Dongbaek. Pinayuhan nila ang ina ni Yongsik na kumilos agad upang ilayo ang kanyang anak sa demonyong si Dongbaek. Alam ni Dongbaek ang kanyang sitwasyon. Dati, sila ni Jongryol ay nagmamahalan, parang pandikit sila na nangako na hindi maghihiwalay. Ngunit ang resulta ay kinasusuklaman ng ina ni Jongryol si Dongbaek, na inaakalang siya ay isang ulila na nagdadala ng kamalasan at hiniling niya na huwag na itong makisama sa kanyang anak. Alam ni Dongbaek na ang ina ni Yongsik ay katulad ng ina ni Jongryol noon na hindi papayag na pakasalan ng kanyang anak ang isang babaeng malas. Para kumbinsihin ang kanyang ina, naghanap si Yongsik ng pagkakataon na purihin ang mga kabutihan ni Dongbaek sa harap nito. Hindi inaasahan na biglang hiniling ng kanyang ina sa kanyang anak na pumili sa pagitan niya at ni Dongbaek. Sa mata ng ina ni Yongsik, si Dongbaek ay talagang mabait at maganda at ang kanyang sitwasyon ay kaawa-awa. Ngunit mayroon siyang anak. Kung makikipag-ugnayan si Yongsik sa kanya, kailangan niyang alagaan ang anak ng iba. Nang makitang hindi isusuko ng kanyang anak si Dongbaek, sinabi ng ina ni Yongsik na nangangako siyang pag-iisipan niya ito kung makakaya ng kanyang anak na hindi makita si Dongbaek sa loob ng 2 buwan. Dahil sa panggigipit ng kanyang ina, pumunta si Yongsik sa bar noong gabing iyon at sinabi kay Dongbaek na magpipigil siya ng kaunti sa susunod na 2 buwan. Buong pusong tinanggap ni Dongbaek ang kasalukuyang sitwasyon. Maliban sa pagiging solong ina na hindi tinatanggap, kamakailan lang ay hinilingan din si Dongbaek ng asawa ni Jutae na umalis bago matapos ang kanilang lease. Nang malapit na ang araw, natuklasan ni Attorney Hong, ang kanyang asawa, na may relasyon si Jutae sa ibang babae. Matapos imbestigahan kung sino ang karelasyon nito, nalaman niyang nasa bar na Camellia. Tinukoy ni Attorney Hong na si Dongbaek ang ikatlong partido, kaya't kumilos siya para pilitin si Dongbaek na umalis. Malapit nang bawiin ang bar. Bukod sa kanyang buhay, wala nang oras si Dongbaek para mag-isip ng ibang bagay. Sinabi niya kay Yongsik na hindi na kailangan pang magpaliwanag sa kanya. Bilang isang ina, naiintindihan niya ang desisyon ng ina ni Yongsik. Umaasa siyang huwag nang pumunta si Yongsik sa bar. Kung ikukumpara sa paghabol sa isang babaeng bagong kakilala, marahil ang pakikinig sa kanyang ina ang dapat gawin ni Yongsik. Habang nalulungkot si Yongsik, binigyan siya ng hepe ng istasyon ng isang dokumento. Iyon ang dokumento ng pahayag ng saksi ni Dongbaek. 5 taon na ang nakalilipas, may matalik na kaibigan si Dongbaek sa Ongsan, isang may-ari ng beauty parlor na nagngangalang Myon. Sa araw ng krimen, bumili si Mayo ng isang lumang beauty device at hiniling kay Dongbaek na subukan ang bisa nito. Pumasok si Dongbaek sa loob ng device para mag-eksperimento. Pagkatapos ng ilang sandali, isang lalaki ang dumating sa tindahan. Inakala ni Mayo na customer ito. Hindi inaasahan, nilakasan ng lalaki ang volume ng musika at pinatay ang mga ilaw. Pagkatapos ay pinaslang si Mayon. Pagkatapos magpatumba ng tao, aalis na sana ang mamamatay tao. Ngunit sa sandaling iyon, ang timer ng beauty device ay naglabas ng tunog. Nang mapagtanto na may tao pa sa bahay, bumalik ang mamamatay tao para halugugin ang buong bahay. Hindi alam ni Dongbaek ang kasalukuyang sitwasyon. Dahil sira ang beauty device, hindi ito mabuksan. Paulit-ulit na tinawag ni Dongbaek ang pangalan ni Myon sa loob. Biglang nabuksan ang beauty box mula sa labas. Sa pamamagitan ng siwang ng kahon, nakita ni Dongbaek na may dalang armas ang mamamatay tao. Sa kabutihang palad, nang bubuksan na ng mamamatay tao ang beauty box, biglang umandar ang sprinkler sa kisam. Tumunog ang alarma sa bahay. Nataranta ang mamamatay tao at dali-daling tumakas. Kinuha ng pulisya ang pahayag ni Dongbaek. Sa kabuuan, ang nakita lang ni Dongbaek ay ang likod ng mamamatay tao sa pamamagitan ng siwang at narinig niya ang kakaibang ubo nito. Wala siyang alam na iba. Pagkatapos basahin ang buong nilalaman ng file, nanlaki ang mata ni Yongsik at sumumpa siyang hahanapin niya ang Joker. Hindi niya hahayaang malagay sa panganib si Dongbaek. Matapos manumpa, nagmamadaling tumakbo si Yongsik palabas ng istasyon, ngunit nakasalubong niya ang kanyang ina sa daan. Plano ng kanyang ina na magsumbong sa pulisya dahil nawawala ang isang malaking sako ng paminta. Hindi inaasahan na sinabi ni Yongsik na ibinigay niya ang paminta kay Dongbaek. Sa harap ng kanyang ina, malakas na ipinahayag ni Yongsik ang kanyang damdamin. Hindi niya kayang magtiis na malayo kay Dongbaek sa loob ng 2 buwan. Agad na gusto ng kanyang ina na saktan ang balasubas na ito, ngunit si Yongsik ay nanatiling determinado. Ang kanyang damdamin para kay Dongbaek ay hindi na mababago. Nang makita ang nagniningning ng mga mata ng kanyang anak, nalaman ng kanyang ina na seryoso talaga ang kanyang anak sa pagkakataong ito. Matapos mag-away sa kanyang ina, pumunta si Yongsik sa pintuan ng bahay ni Dongbaek at malabong naramdaman na may tao sa eskinita sa likod, kaya agad siyang humabol. Sa huli, nahuli niya ang tao
taong iyon. Hindi inaasahan na isa pala itong babaeng nasa katanghaliang gulang. Dinala ni Yong-sik ang babae sa istasyon ng pulisya. Ngunit mula kagabi hanggang ngayon, hindi nagsalita ang babae. Bukod pa rito, may suot siyang bracelet sa kamay na may nakaukit na pangalan at numero. Ito ay gamit ng isang pasyenteng may demensya. Sinuri ng hepe ng istasyon ang numero sa bracelet at nalaman niya na ito ay ang contact number ng bar na Camellia. Pagkatapos, nakatanggap si Dong Baek ng tawag mula sa hepe ng istasyon. Nang marinig niya ang pamilyar, ngunit hindi pamilyar na pangalan na ito mula sa bibig ng hepe, biglang natigilan si Dong Baek. Kaya pala, ang babae ay ang inang nag-iwan kay Dong Baek. Noong 7 taong gulang si Dong Baek, walang awa siyang iniwan ng kanyang ina sa kalye, at bago siya umalis, sinabihan niya ang kanyang anak na kung may magtanong, sabihin niyang hindi niya alam ang kanyang pangalan. Dala ang puot sa kanyang ina, pumunta si Dong Baek sa istasyon ng pulisya, at nagsinungaling na hindi niya kilala ang babaeng nasa harap niya. Ngunit nang tumalikod si Dong Baek, umihi ang ina na may demensya. Dali-daling tumakbo si Yong-sik para takpan ng jacket ang harap ng ina ni Dong Baek. Bagaman hindi umamin si Dong Baek, sa pagtingin sa magkatulad ng ngiti ng mag-ina, nahulaan ng mga pulis, kasama na si Yong-sik, ang kanilang relasyon. Sa araw na iyon, dinala ni Dong Baek ang kanyang ina sa istasyon ng tren. Tila hindi na naaalala ng inang may dementia ang kanyang anak at patuloy lang siyang kumakain ng hamburger habang nakaupo doon. Nakaupo si Dong Baek sa tabi ng kanyang ina at patuloy na nagrereklamo. Naisip din niya na marahil ay may hindi maiwasang dahilan ang kanyang ina kaya siya iniwan. Ngunit mula nang magkaroon siya ng anak, naunawaan ni Dong Baek na ang isang ina na kayang iwanan ang kanyang anak ay talagang isang taong walang awa at puso. Hindi mapatawad ni Dong Baek ang kanyang ina at balak niyang gayahin ang ginawa ng kanyang ina noon sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanyang pamilya sa istasyon ng tren. Ngunit sa sandaling iyon, bumiti ang kanyang ina at sinabing, "Ang ganda mo na ngayon, anak." Ang isang simpleng pangungusap ay nagpabago sa isip ni Dong Baek. Sa huli, bumalik siya sa istasyon ng tren at dinala ang kanyang ina pauwi. Dala ang galit sa kanyang puso. Dahil may demensya pa rin ang kanyang ina, lagi niyang iniisip na si Pilgu ay kanyang anak na babae at si Dong Baek ay kanyang amo. Iniisip na isa siyang katulong sa bahay ng kanyang amo. Inakala ni Dong Baek na pagkatapos siyang iwanan ng kanyang ina, naging katulong ito sa bahay ng iba. Isang araw, kumuha ang kanyang ina ng 2 rolyo ng pera mula sa kanyang bulsa at ibinigay kay Dong Baek na sinasabing gamitin niya ang pera para bumili ng bahay at kotse. Nang makita ang 2 rolyo ng pera na ibinigay ng kanyang ina na kaunti lang, sumumpa si Dong Baek na hindi siya mamumuhay tulad ng kanyang ina. Mula rin sa araw na iyon, nagpa siya si Dong Baek na payagan ang kanyang ina na tumulong sa bar, nangangakong babayaran niya ito ng katulad na sweldo ni Hangmi. Nang dumating ang kanyang ina, naging mas matino si Dong Baek at inamin niya kay Hangmi na talagang nagkagusto siya kay Yong-sik, ngunit hindi na niya balak makipag-ugnayan pa rito. Bukod sa pagiging ulila at solong ina, ngayon ay mayroon pa si Dong Baek na isang inang may demensya. Ang kanyang kapalaran ay sapat ng malungkot, kaya't ayaw niyang idamay si Yong-sik sa kanyang malungkot na buhay. Hindi inaasahang pagkatapos niyang magsalita, agad na tumakbo si Yong-sik sa bar. "Akala ko mamamatay na ako dahil baliw na ako sa pag-alala sa iyo," sabi ni Yong-sik. Pagkatapos niyang ipahayag ang kanyang pag-aalala, inilabas niya ang mga bagay na dala niya na pawang mga gamit para sa mga matatandang may demensya. Ngunit sadyang itinulak ni Dong Baek si Yong-sik at sinabi sa kanya ang mga masasakit na salita na huwag na siyang puntahan muli. Alam na ni Yong-sik ang lahat ng pinakamalalang bahagi niya at mahirap tanggapin ng kanyang pagpapahalaga sa sarili ang sitwasyong ito. Matapos masaktan muli sa pagkakataong ito, walang sinabi si Yong-sik. Isinauli ni Dong Baek ang kimchi at iba pang mga bagay na ibinigay sa kanya ng ina ni Yong-sik. Humihingi ng tawad ang ina ni Yong-sik kay Dong Baek. Mahal pa rin niya si Dong Baek at naawa siya dito. Ngunit bilang isang ina, hindi niya kayang makitang magdusa ang kanyang anak. Nang gabing iyon, pumunta si Jutae sa bar para uminom. Si Jutae at Hangmi ay may malabong relasyon. Akala ni Jutae ay nakatagpo siya ng isang tagahanga. Ngunit sa harap, nagnanakaw si Hangmi ng pera mula sa kanya at sa likod, binalak niyang gamitin ang mga kamera sa hotel para i-blackmail siya ng 100 milyon. Kahit na wala talagang nangyari sa pagitan nila. Matapos takutin ni Hangmi, hindi na makakain at makatulog ng maayos si Jutae. Kaya ngayong gabi, sa bar ni Dong Baek, lasing si Jutae at patuloy na nanggugulo, hinahawakan ang kamay ni Dong Baek. Hindi sinasadyang nakita ni Yong-sik ang eksena. Sa isang iglap, sumigaw si Yong-sik at sumugod. Sa isang sipa, pinatumba niya si Jutae sa lupa sa loob lamang ng ilang segundo. Nahulog ang pustiso ni Jutae dahil sa suntok ni Yong-sik. Hindi niya ito matanggap at agad siyang nagsumbong sa pulisya. Nagbabanta na bibigyan niya ng leksyon si Yong-sik. Si Hwang Do-sik ay walang pinapanigan at isinakay si Yong-sik sa sasakyan ng pulisya. Ang pag-aresto kay Yong-sik ay nakita ng lahat ng kapitbahay. Agad na kumalat ang balita tungkol sa pagmamasahe ng binata at may asawa dahil kay Dong Baek. Sa istasyon ng pulisya, si Jutae ay nagpakita ng mapang-api na ugali. Pinayuhan ni Hwang Do-sik si Yong-sik na magbigay ng depensa kahit man lang magsinungaling na self-defense iyon. Ngunit tumanggi si Yong-sik na sabihin ang totoo. Ayaw niyang idamay si Dong Baek sa gulo, aya't sinisi niya ang lahat sa kanyang sarili. Sa bar, hindi plinano ni Dong Baek na tulungan si Yong-sik. Naniniwala siyang hindi siya pababayaan ng kanyang mga kasamahan sa pulisya. Ngunit nang tumalikod
siya, nakita niya ang mga cute na "follow me" na sticker na nakadikit sa sahig ng kusina. Sinundan ni Dong Baek ang mga sticker na ito papunta sa rooftop ng bar, at nakita niyang ang isang sulok ng rooftop ay puno ng mga rosas. Sa tabi nito ay may cake at prutas na inihanda ni Yongsik para sa kanya. Kaya pala, nakita ni Yongsik ang ina ni Dong Baek kanina, namimili ng damong dagat sa palengke. Ang isip ng ina ni Dong Baek ay minsan ay maayos, minsan ay hindi. Ang alam lang niya ay sa araw na iyon ay iniwan niya ang kanyang anak. Ito rin ang kaarawan na ibinigay sa kanya ng ampunan, na nakuha ni Dong Baek sa ampunan. Sa birthday card na ipinadala kay Dong Baek, isinulat ni Yongsik na gagawin niyang parang kaarawan ang bawat araw para kay Dong Baek. Sa pagtingin sa mga tapat na salita sa card, muling napaiyak si Dong Baek sa pagka-sentimental. Pagkatapos umiyak, nagbago ang mga mata ni Dong Baek at nagpakita siya ng pagiging matigas ang ulo. Dali-dali siyang bumaba sa hagdan, kumuha ng notebook mula sa drawer, at naglakad ng may determinasyon patungo sa istasyon ng pulisya. Gayunpaman, sa istasyon ng pulisya, sinabi ni Dong Baek na hindi siya pumunta para maging saksi para kay Yongsik, kundi para kasuhan si Jutai. Pagkatapos, binasa ni Dong Baek ang bawat tala sa notebook. Lahat ng ito ay tungkol sa pang-aabuso ni Jutai sa kanya sa mga nakaraang taon. Sa pagsaksi sa eksena sa harap niya, ang asawa ni Jutai ay nagising at napagtanto na imposibleng si Dong Baek ang karelasyon ng kanyang asawa. Pagkatapos ireklamo si Jutai, umiiyak na pumunta si Dong Baek kay Yongsik. Hindi niya alam kung kailan, ngunit hindi na niya kayang baliwalain ang hangal, ngunit kaibig-ibig na lalaking ito. Sa harap ng reklamo ni Dong Baek, humingi ng tulong si Jutai sa kanyang asawa na si Attorney Hong. Hindi inaasahan na ibinigay ni Attorney Hong ang kanyang calling card kay Dong Baek, na sinasabing maaari siyang tawagan anumang oras kung kailangan niya ng legal na tulong. Mukhang pati si Attorney Hong ay kakampi na ni Dong Baek. Pagkaalis sa istasyon ng pulisya, pumunta si Dong Baek sa tindahan ng alimango ng ina ni Yongsik. Humingi siya ng tawad para sa ginawa ni Yongsik na pagtatanggol sa kanya. Sa ngayon, labis na naguguluhan si Dong Baek. Sa isang banda, hindi niya kayang pigilin ang kanyang damdamin para kay Yongsik. Ngunit sa kabilang banda, nakakaramdam siya ng pagkakasala sa ina ni Yongsik. Ang ina ni Yongsik ay isang makatwirang tao at hindi niya balak sirain ang relasyon ng kanyang anak at ni Dong Baek. Umaasa lang siya na huwag sanang magmadali si Dong Baek. Nangako siya na pagkatapos ng panahon ng pagmamasid, kung magpasya pa rin si Dong Baek na manatili kay Yongsik, wala na siyang magagawa. Walang bahala pa rin si Yongsik na niyaya si Dong Baek na kumain ng dumpling. Pumayag si Dong Baek at nagbahagi ng kanyang saloobin kay Yongsik habang kumakain sila ng dumpling. Sinabi niya na sa ngayon, hindi niya na talaga kayang baliwalain si Yongsik. Ngunit si Yongsik ay hindi pa ganoon kahalaga para baliwalain niya ang katotohanan, lalo na kung kailangan niyang buhayin ang kanyang pamilya. Kaya, hindi niya kayang bigyan si Yongsik ng isang maalab at walang muwang na pag-ibig, kundi isang pag-ibig na tatagal. Nais niyang panatilihin muna ang isang malabong relasyon. Kahit na napilitan siyang magkaroon ng isang malabong relasyon sa halip na maging magkasintahan, tuwang-tuwa pa rin si Yongsik. Habang inihahatid si Dong Baek pauwi, nagpinky promise sila ni Yongsik. Sinabihan niya si Dong Baek na sa hinaharap, kung mahaharap siya sa hirap, huwag niyang kimkiming ito sa sarili at huwag siyang mag-atubiling lapitan siya. Kinabukasan, tinulungan ni Attorney Hong si Dong Baek na iscan at i-save ang lahat ng nilalaman ng talaan sa bar. At sinabihan pa siya na gamitin ng maayos ang dokumentong ito sa hinaharap. Kailangan niyang matutong lumaban. Ang mga talaan tungkol sa mga masasamang chismis tungkol kay Dong Baek ay tinawag ng mga tao sa bayan na Death Notebook ni Jutai. Kahit ang mga bastos na salita na isinulat ng district head sa dingding ng bar ay naitala ng buo ni Dong Baek. Para makuha ang Death Notebook, inimbita ni Jutai si Dong Baek na kumain at nagbigay ng solusyon. Nangako siyang babawiin niya ang kaso laban kay Yongsik para bawiin din ni Dong Baek ang kaso laban sa kanya. Hindi inaasahan na hindi pumayag si Dong Baek. Hiniling niya na humingi muna ng tawad si Jutai sa kanya. Dahil hawak na ni Dong Baek ang Death Notebook, wala nang magagawa si Jutai kundi kalimutan ang kanyang pagmamataas at magsorry kay Dong Baek. Nilinaw din ni Dong Baek na sa hinaharap, sinuman ang mang-api sa kanya ay gagantihan niya. Patuloy pa rin si Yongsik sa pag-imbestiga sa Joker. Dati, nakita ni Yongsik sa file na ang suspect ay may sukat na sapatos na 42. Kaya, nagplano si Yongsik na mag-imbestiga sa lahat ng residente sa bayan para malaman kung sino ang may sukat ng sapatos na 42. Nayamot na ang hepe ng istasyon sa katigasan ng ulo ni Yongsik, ngunit lalong nagliwanag ang mga mata ni Yongsik. Ako ang patron saint ng Ongsan, sabi ni Yongsik. Naniniwalang ito ang pinakamalaking bentahe para mahanap ang suspect. Siya ay isang lokal at nakita siya ng mga tiyahin sa bayan na lumaki. Ikinukwento nila sa kanya ang lahat. Walang sinuman ang mas nakakakilala sa bayang ito kaysa sa kanya. Kaya, tinipon ni Yongsik ang mga tiyahin at sadyang naghanap ng pagkakataong magtanong tungkol sa Joker. Gaya ng inaasahan, nagsimulang magsismisan ang mga tiyahin at sa huli ay nagduda sa isang tao. Narinig ni Jutai na pagkatapos ng huling krimen 5 taon na ang nakakaraan, si Jutai ay bumili ng gusali kung saan nangyari ang krimen sa napakababang presyo at kumita ng malaking halaga. Binanggit ni Yongsik ang kanyang pagdududa kay Jutai, ngunit umiling ang hepe ng istasyon. Bumagsak ang presyo ng haunted house noong taon na iyon. Kung may pera lang ang hepe, binili na niya ito bago pa kay Jutai. Lalong nalito si Yongsik, mukhang nagkataon lang na binili ni Jutai ang haunted house. Sa
parehong oras, pumunta si Jongryeo sa Ongsan Elementary School at nakita si Pilgu na masigabong sinisipa ang pader dahil tinawag ang kanyang magulang ng guro. Naisip ni Jongryeo na ang ugali ni Pilgu ay katulad ng sa kanya. Si Dongbaek ay nasa paaralan ng kanyang anak sa oras na iyon. Hinila ni Jongryeo si Dongbaek sa isang tabi. Nakita ni Yongsik na may dalang mga gamit at naghahanap kay Dongbaek. Ang kanilang pagiging malapit. Agad siyang nalungkot. Si Jongryeo ay kasal na at may isang taong gulang na anak na babae. Ngunit ang kanyang asawang modelo ay makasarili at walang saysay, walang pananagutan sa pamilya at balak pang ang iwanan ang anak na nagpapasuso pa para mag-isa siyang pumunta sa ibang bansa. Sa paghahambing, nagsimulang pagsisihan ni Jongryeo ang kanyang nakaraang desisyon. Gusto niyang balikan si Dongbaek. Nang gabing iyon, lasing si Jongryeo sa bar ni Dongbaek. Sa kanilang pag-uusap, napansin niya na iba na ang tono ng pananalita ni Dongbaek kaysa dati. Tila siya'y umiibig. Dumating si Yongsik sa bar kasama ang isang empleyado ng accessory store para magkabit ng kamera sa tindahan ni Dongbaek. Nagpahayag si Dongbaek ng pasasalamat kay Yongsik, ngunit hindi ito nagustuhan ni Jongryeo. Nagpasya silang dalawa na mag-usap sa labas. Kinuwestiyon ni Jongryeo si Yongsik. Tinanong kung bakit niya nagustuhan ang isang solong ina. Inakala ni Jongryeo na ang damdamin ni Yongsik ay awa lang, na naglalaro lang siya dahil naisip niyang kaawa-awa si Dongbaek na malapit ng paalisin sa kanyang bahay. Sinagot siya ni Yongsik ng diretsyo, sinabing walang karapatan si Jongryeo na kaawaan si Dongbaek. Sa kanyang mga mata, si Dongbaek ay isang kahanga-hanga at nagniningning na babae. Bukod pa rito, ang relasyon ni Jongryeo at Dongbaek ay nakaraan na. Sumumpa si Yongsik na isusugal niya ang lahat para mahalin si Dongbaek ng buong puso. Kinabukasan, magkasamang namalengke sina Yongsik at Dongbaek. Nagpahayag si Dongbaek ng kanyang pag-aalala na si Yongsik ay katulad ng ibang mga lalaki. Pagtuunan ng pansin ang kanyang ex-boyfriend, lalo na ang pagkakaroon ng ama ng bata. Seryosong sinabi ni Yongsik na palagi siyang umaasa na mas maunawaan siya ni Dongbaek sa halip na ikumpara siya kay Jongryeo. Nakita ni Dongbaek na nagtatampo si Yongsik dahil sa kanyang mga salita, kaya't kusa niyang hinawakan ang manggas ng jacket nito. Ang totoo, araw-araw nakasama niya si Yongsik, nararamdaman niya ang kilig. Sa bus pa uwi sa lungsod, patuloy na nagkukwento si Yongsik, nagbabahagi ng mga nakakatuwang kwento sa buhay niya kay Dongbaek. Gusto ni Dongbaek si Yongsik dahil sa pagiging simple at tapat nito. Habang naglalakad at nag-uusap sila tungkol sa bar, biglang niyakap ni Yongsik ng mahigpit si Dongbaek dahil sa pader sa harapan ng Joker ay nag-iwan muli ng graffiti na nagbabanta kay Dongbaek. Sa pag-imbestiga sa pinangyarihan sa bar, natuklasan na sinadya ng himasok na takpan ng itim ang key. Bukod pa rito, nabali ang likod na pinto ng kusina. Malinaw na lubos na kilala ng Joker ang bar na ito at alam niya ang bagong install na sistema ng key. Kahapon lang in-install ang bagong kamera. Kaya't nagpasya si Yongsik na ang Joker ay tiyak na isa sa mga customer na bumisita sa bar kahapon. Nataranta ang hepe ng istasyon at gustong mag-ulat sa mga nakatataas, ngunit tumutol si Yongsik. Ayaw niyang maabala pa ang buhay ni Dongbaek. Para protektahan si Dongbaek, nangako si Yongsik na siya mismo ang huli sa suspect. Nag-alala si Dongbaek dahil mag-isa si Pilgu sa bahay, kaya't gusto niyang umuwi para tingnan ito. Nag-aalala si Yongsik, nais ni Yongsik na samahan si Dongbaek kahit mag-isa lang itong pupunta. Sinubukan ni Dongbaek na tanggihan ang tulong nito. Ayaw niyang magpakita ng takot sa Joker para hindi ito maging masaya. Sinabihan niya si Yongsik na manatili sa bar at tulungan siyang punasan ang mga graffiti sa pader. Ngunit nang mag-isa na siyang pumasok sa eskinita, nagpakita si Dongbaek ng pagkabalisa at kinuyom ang kanyang kamao. Anumang ingay sa paligid ay nagpapatakot sa kanya. Biglang tumakbo si Yongsik at tumayo sa tabi ni Dongbaek. Ang totoo, kanina pa nakabantay si Yongsik sa labas ng eskinita. Nag-aalala na baka hindi kayanin ni Dongbaek na mag-isa o baka malagay siya sa anumang panganib. Habang nagsasalita si Yongsik, dahan-dahan niyang pinunasan ang pawis sa palad ni Dongbaek gamit ang kanyang manggas. Kahit na matapang na si Dongbaek, si Yongsik ay handang maging tagasunod niya. Nangako siya na kung mahaharap sa anumang hirap si Dongbaek, agad siyang tatakbo sa tabi niya. Para mahanap ang Joker, nag-isip ng husto si Yongsik at itinala ang lahat ng mga customer na lumabas sa kamera kahapon. Pinayuhan ng hepe ng istasyon si Yongsik na palawakin ang saklaw. Mula sa oras na binili ang kamera hanggang sa pag-install nito sa bar, dapat niyang tingnan ang lahat ng taong nakita niya. Sa mungkahi ng hepe ng istasyon, sinulat ni Yongsik ang pangalan ng bawat taong nakita niya. Nang matapos ang listahan ng mga suspect, napanginig si Yongsik, hindi dahil sa takot na harapin ang suspect, kundi dahil sa mga taong nasa listahan. Silang lahat ay mga taong pinakapamilyar kay Yongsik na ngumingiti araw-araw at bumabati sa kanya. Mga masigasig na kababayan, hindi maisip ni Yongsik na ang masamang Joker ay isa sa kanila. Habang iniimbestigahan ni Yongsik ang Joker, nais ni Jutai na bawiin ang gusali. Nagplano si Dongbaek na humiram ng pera sa bangko. Gusto niyang bumili ng isang tindahan sa lugar. Ngunit ang utang para sa mga ordinaryong mamamayan ay hindi madali. Hindi makahiram si Dongbaek ng pera at wala siyang gaanong naipon. Nang marinig ito ni Jongryeo, lihim siyang kumuha ng sarili niyang pera at isinilid ang cash sa isang kahon ng seafood na balak niyang ibigay kay Dongbaek. Samantala, tinanong niya ang kanyang mga kaibigan kung may binebentang bahay. Habang nagtatanong si Dongbaek tungkol sa bahay sa real estate office, hindi sinasadyang dumating si Jongryeo at narinig ang pag-usap nila ng ahente. Pinayuhan ng ahente si Dongbaek na hingin ang suporta sa anak para sa nakaraang mga taon sa ama ng bata. Ngunit ayaw ni Dongbaek, pakiramdam niya ay kahiya-hiya at hamak na gawin iyon. Ayaw ni Jongryeo na masyadong mag-alala si Dongbaek sa kanyang pagkatao. Gusto niyang hingin ni Dongbaek ang pera sa kanya. Ito ay isang utang na mayroon siya sa mag-ina. Ngunit tumanggi pa rin si Dongbaek. Ayaw niyang magkaroon si Jongryeo ng
ang dahilan para makialam sa buhay ni Pilgu dahil sa pera. Naramdaman ni Jongryol ang pagkayamot sa kanyang puso. Habang nag-iisip siya, narinig niya ang tunog ng alarm mula sa paaralan ni Pilgu sa tabi niya. Agad na tumakbo si Jongryol sa lugar ng sunog na siyang sports equipment room kung nasaan si Pilgu. Bagaman hindi malaki ang apoy at walang nasaktan, galit na galit si Jongryol. Sinisisi niya ang coach at labis na nag-alala sa kalusugan ni Pilgu. Pumunta si Dong Baek sa paaralan para sunduin ang kanyang anak, ngunit nalaman niyang mag-isang pumunta si Pilgu sa bar. Nag-alala si Dong Baek dahil walang tao sa bar sa araw na iyon. Kung mag-isa si Pilgu doon, baka magkaroon siya ng problema. Sa pag-iisip nito, dali-daling tumakbo si Dong Baek pabalik sa bar, ngunit wala si Pilgu doon. Tumakbo si Dong Baek sa istasyon ng pulisya para iulat ang pagkawala ni Pilgu. Agad na nagsimulang maghanap si Yong-sik. Sino ang mag-aakala na nang bumalik silang dalawa sa bar? Nakita nila si Pilgu na nanonood ng tsihi kasama si Jongryol. Kaya pala, dinala ni Jongryol si Pilgu sa isang field trip. Bagaman maayos ang kanyang anak, hindi pa rin gumagaan ang pakiramdam ni Dong Baek. Nang tumayo siya, nanginig ang kanyang mga binti. Nais siyang alalayan ni Yong-sik at Jongryol, ngunit itinulak ni Dong Baek si Jongryol. Sinisi ni Jongryol si Dong Baek na sinasabing abala siya sa pakikipag-date sa mga lalaki kaya nakalimutan niya ang kanyang anak. Galit na hinila ni Yong-sik si Jongryol sa labas. Muli, nagharap ang dalawang lalaki dahil kay Dong Baek. Paulit-ulit na sinasabi ni Jongryol na siya ang tunay na ama ni Pilgu. Sinasabi niya na siya at si Dong Baek ay may mahabang nakaraan, habang si Yong-sik ay isang tagalabas na sumusubok na makisali. Pinayuhan din niya si Yong-sik na huminto na para hindi siya maapektuhan. At nagkaisa si Dong Baek sa kanyang pamilya kay Pilgu. Hindi na tinag si Yong-sik sa mga panggugulo ni Jongryol. Nang gabing iyon, tinulungan ni Yong-sik si Dong Baek na ayusin ang nasirang kandado ng pinto. Nagbahagi rin si Dong Baek ng kanyang saloobin kay Yong-sik na mula nang matuklasan niya ang pag-iral ng Joker na maaaring magdulot ng panganib kay Pilgu. Nagsimula siyang makaramdam ng takot at pag-aalala na ang masamang taong nagtatago sa dilim ay maaaring lumabas at saktan ang kanyang anak. Hinawakan ni Yong-sik ng malumanay ang kamay ni Dong Baek at banayad siyang inalo. Sa sandaling ito, napagtanto niya na si Dong Baek ay nasa binggit ng pagbagsak. Para protektahan si Pilgu, nagpa siya si Dong Baek na umalis sa ungsan. Dahil sa malapit na siyang umalis sa magulong lugar na ito, nalulungkot si Dong Baek. Sa totoo lang, ang mga tiyahin na tsismosa sa bayan ay hindi naman ganoon kasama. Kahit na madalas silang mag-usap sa likod ni Odong Baek, palagi naman silang nagpapadala ng isang bahagi ng inimbak nilang kimchi para sa kanya. Ngayon, si Odong Baek ay kulang sa mga karton para sa kanyang paglipat at nang tanungin niya ang mga tiyahin, laking gulat niya nang isa-isa nilang ibinigay ang mga karton mula sa kanilang mga tahanan. Bumili rin ang nanay ni Hwang Yong-sik ng mga pang-araw-araw na gamit para kay Odong Baek at pinayuhan siyang huwag na lang umalis. Hindi sa lahat ng lugar ay may mabait at masigasig na kapitbahay. Nagpahayag ng pasasalamat si Odong Baek sa nanay ni Hwang Yong-sik, ngunit nagdesisyon na siyang umalis at determinado rin siyang hayaan na lumamig ang damdamin nila ni Hwang Yong-sik. Hapon na nang pumunta si Hwang Yong-sik sa bar. Gusto niyang malaman kung saan balak lumipat ni Odong Baek. Wala pa namang tiyak na plano si Odong Baek. Ang tanging nasa isip niya ay sana ang bagong bar ay may skylight. Naisip pa nga ni Odong Baek na siguro dahil walang skylight ang bar ng Camellia, hindi siya mabiyayaan ng Diyos. Pinatatag ni Hwang Yong-sik ang loob niya, sinabing hindi naman ganoon kakapritsoso ang Diyos. Naniniwala siyang tiyak na magkakaroon ng swerte si Odong Baek at naniniwala siyang lubos na karapat-dapat siya sa ganap na kaligayahan. Naantig si Odong Baek, ngunit pinilit niyang maging malamig ang pakikitungo. Inaasahan niyang makikinig si Hwang Yong-sik sa kanyang ina at pahalagahan ang kanyang kasalukuyang buhay. Tahimik na kinain ni Hwang Yong-sik ang noodles, malalaking subo. Napagtanto niya na ang mga salita ni Odong Baek ay marahil ang huling pag-uusap nila bago maghiwalay. Kinaumagahan, bumalik si Hwang Yong-sik sa Camellia Bar at nagpadala ng masarap na seafood na may pera para kay Odong Baek. Hindi ito tinanggihan ni Odong Baek. Gusto niya sana, tulad ng sa mga palabas sa TV, na ibato ang perang ito sa mukha ni Kang Jongryul. Ngunit kailangan niyang alagaan ang kanyang anak kaya hindi niya kayang panatilihin ang walang kabuluhang pagmamataas. Sa kabilang banda, ang pagtanggap ng pera ay hindi nangangahulugan na tinatanggap ni Odong Baek si Kang Jongryul. Labis na naantig si Kang Jongryul at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Odong Baek. Mainit ang tingin, umaasang tatanggapin ni Odong Baek ang kanyang kasalukuyang sarili at umaasang maaari silang magsimulang muli. Nasaksihan muli ni Hwang Yong-sik ang eksenang ito. Odong Baek, halika rito. Sa isang banda ay si Hwang Yong-sik na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Sa kabilang banda ay si Kang Jongryul na kayang bigyan ang kanyang anak ng komportableng buhay. Sa sandaling iyon, sandaling nag-aalangan si Odong Baek. Ngunit si Kang Jongryul at ang kanyang pagiging matatag ay patuloy na kumakatok sa puso ni Odong Baek. Naniniwala si Kang Jongryul na si Odong Baek ay isang babaeng nagniningning ng husto at umaasa siyang susundin niya ang sarili niyang kagustuhan. Ang mga salita ni Kang Jongryul ay nagbigay ng lakas kay Odong Baek. Nang sumunod na sandali, buong tapang na binitawan ni Odong Baek ang kamay niya. Kung hindi, imamasahe kita. Walang nagawa si Kang Jongryul kundi bitawan siya. At dahil sa ganoong kaakit-akit si Odong Baek, lalo pang minahal siya ni Hwang Yong-sik. Kinaumagahan, naghihintay na si Hwang Yong-sik sa harap ng bahay ni Odong Baek. Balak niyang bigyan si Odong Baek ng mga bulaklak.
Ngunit sa hindi inaasahan, lumitaw din si Kang Pilgu. Nahihiyang ibinigay na lang ni Hwang Yong-sik ang mga bulaklak kay Kang Pilgu. Gaya ng dati, tutol pa rin si Kang Pilgu sa relasyon ng kanyang ina at ni Hwang Yong-sik. Labis na nabalisa si Odong Baek, kaya't hindi siya nakapokus habang tumatawid. Mabuti na lang at kaagad na hinila ni Hwang Yong-sik ang buhok ni Odong Baek para hilahin siya palapit sa kanya. Ipinaliwanag ni Hwang Yong-sik na ang dahilan kung bakit niya hinila ang buhok niya ay dahil hindi niya basta-basta mahahawakan ang kamay ni Odong Baek at kailangan siyang igalang. Kung ikukumpara sa paggalang ni Hwang Yong-sik, kabaliktaran ang trato ni Kang Jong-ryul kay Odong Baek. Ngayon, nakipagkita si Kang Jong-ryul kay Odong Baek at diretsahang sinabi ang kanyang iniisip. Balak niyang paalisin si Kang Pilgu upang mag-aral sa ibang bansa. Sa halip na mamuhay ng mahirap kasama si Odong Baek, si Kang Pilgu, kahit bata pa, ay napakamature na. Ilang araw na ang nakalipas, para sa ilang milyong won, ayaw niyang maging pabigat sa kanyang ina, kaya tumanggi si Kang Pilgu na sumali sa baseball training camp sa China. Ang pagiging maunawain ng anak ay nakakasakit ng puso. Hindi maganda ang pakiramdam ni Kang Jong-ryul noon. Upang makapaglaro ng walang iniisip ang kanyang anak sa China, iminungkahi ni Kang Jong-ryul sa baseball coach na siya mismo ang sasagot sa lahat ng gastos sa paglalakbay. Dito, nang banggitin ang sitwasyon ni Odong Baek at kanyang anak, labis na nalungkot si Kang Jong-ryul at sinisi si Odong Baek na sana ay hindi siya nakipaghiwalay sa kanya noon. Ngunit taos-pusong sinabi ni Odong Baek na nang malaman niyang siya'y buntis, hindi siya nagsabi ng totoo kay Kang Jong-ryul noon. Noong panahong iyon, nasa tuktok ang baseball career ni Kang Jong-ryul at ayaw niyang maging hadlang ang bata sa kanyang buhay. Napagtanto ni Odong Baek na nagiging estranghero na sila ni Kang Jong-ryul, kaya nagpasya siyang makipaghiwalay at umalis. Sa simula, hindi balak ni Odong Baek na panatilihin ang bata, ngunit nang pumunta siya sa ospital, nakita siya ng nurse na nag-aalangan kaya't sariling desisyon nitong hindi magbigay ng karagdagang prenatal supplements para sa kanya. Sa sandaling iyon, nagpasya si Odong Baek na manganak. Napagtanto niyang kailangan niyang protektahan ang kanyang anak upang mabuhay ng may dignidad. Matapos magdesisyon, pumunta si Odong Baek sa isang hamburger shop at umorder ng 2 pinakamahal na pagkain. Sumusumpa na gagamit siya ng doble ng kanyang lakas upang protektahan ang kanyang anak. Pagkatapos niyang ikwento ito, sa matatag na tingin, hiniling ni Odong Baek kay Kang Jong-ryul na huwag nang makialam pa sa buhay ni Kang Pilgu. Palaging iniisip ni Kang Jong-ryul na kaawa-awa si Odong Baek at wala siyang swerte. Ngunit naaalala ni Odong Baek ang sinabi ni Hwang Yong-sik na lubos siyang karapat-dapat sa kaligayahan. Hindi sumuko si Kang Jong-ryul at hinabol si Odong Baek. Bigla niyang naalala ang mga salitang nagpapalakas ng loob mula sa kanyang ina at kay Hwang Yong-sik. Sa halip na tumakas, mas mabuting harapin ito. Dahil sa mga salitang ito, nagpasya si Odong Baek na maging isang malakas na babae. Buong tapang niyang tinawag si Kang Jong-ryul na isang masamang tao at idineklara na hindi na siya tatakas pa para matigil na si Kang Jong-ryul. Pagkatapos sabihin ang masasakit na salita sa kanyang unang pag-ibig, lalong tumibay ang loob ni Odong Baek. Nang dumaan sa madilim na eskinita, diretsahang sinigawan ni Odong Baek ang gumagambala sa kanyang estranghero. Ngayon, hindi na siya madaling apihin. Nang gabing iyon, masayang tumakbo si Odong Baek kay Hwang Yong-sik. Naintindihan niya na ang dahilan kung bakit siya target ng mga tao ay dahil sa kanyang pagpapakita ng kahinaan at pagiging madaling apihin noon. Kaya ngayon, nagdesisyon si Odong Baek na maging malakas. Maging ang mga chismosa o ang Joker Killer, hindi na siya takot ngayon. Pagkatapos sabihin ito, pinunit ni Odong Baek ang papel sa harap ng bar na nagsasabing aalis na siya at lumipat sa full-on battle mode. Inayos din niya ang welcome mat sa harap ng pinto. Ano man ang mangyari, tatanggapin na lang niya ito. Talagang nagustuhan ni Hwang Yong-sik ang ganoong si Odong Baek. Sa kanyang kasabikan, inalikan ni Odong Baek ang ulo ni Hwang Yong-sik. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Hwang Yong-sik ang sarili at mainit na hinalikan si Odong Baek. Pagkatapos ng halik na ito, naging mas mainit ang relasyon ni Odong Baek at Hwang Yong-sik. Nag-aalala si Hwang Yong-sik na baka umatras si Odong Baek. Ngunit ang tingin ni Odong Baek ay napaka-inosente. Mula ngayon, gusto niyang mamuhay ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Gusto niyang tamasahin ang 4 na panahon at damhin ang init ng buhay at pag-ibig. Kinaumagahan, nang nagdesisyon na siya, nagsuot si Odong Baek ng magandang pulang damit at pumunta sa bayan. Nakikipag-usap ng natural sa mga tiyahin, hindi itinatago ang kanyang kagandahan at kumpiyansa. Sa paaralan, binubuli si Kang Pilgu ng kanyang mga kaibigan. Tinutokso siya ng kanyang mga kaibigan na may 2 siyang ama at isang ina at may tsismis na magiging katulad siya ni Kang Jong-ryul. Hindi nakayanan ni Kang Pilgu kaya nakipag-away siya sa kanyang kaibigan. Nang malaman ni Kang Jong-ryul na tinutokso ang kanyang anak, inimbita niya ang mga nambubuli kay Kang Pilgu na kumain ng karne. Umaasang sa pamamagitan ng suhol na karne ay magiging mabait sila kay Kang Pilgu. Gayunpaman, habang kumakain ng karne, malungkot na malungkot si Kang Pilgu at biglang umiyak. Sa katunayan, nahulaan na ni Kang Pilgu na si Kang Jong-ryul sa harap niya ay ang kanyang tunay na ama. Pagkatapos umiyak, nagsabi si Kang Pilgu ng totoo kay Kang Jong-ryul. Sa totoo lang, mas gugustuhin pa ni Kang Pilgu na hindi na lang niya nakilala ang kanyang tunay na ama. Bukod pa rito, mas pinahahalagahan ni Kang Pilgu ang pag-iwan ng kanyang ama sa kanyang ina noon kaysa sa pag-iwan sa kanya. Napakaaga ni Kang Pilgu na maging mature. Hindi niya kailanman binabanggit ang kanyang ama sa harap ng kanyang ina. Hindi nanonood ng anumang kartoon tungkol sa pamilya at hindi kumakanta ng mga kanta tungkol sa ama. Ibinigay ni Kang Pilgu ang kanyang best sa school performance para lang hindi umiyak ang kanyang ina. Ngayon, sa parehong dahilan, ibinalik ni Kang Pilgu ang cellphone na regalo ng kanyang ama para hindi na masaktan ang kanyang ina. Mas gugustuhin pa ng batang walang ama. Ang mga salita ni Kang Pilgu ay tumama sa puso ni Kang Jong-ryul. Sa harap ng Camellia Bar, tinulungan ni Kang Jong-ryul ang kanyang anak na ayusin ang sinturon. Sinabihan si Kang Pilgu na maaari na siyang umiyak ng walang pigil at malayang kamuhian siya. Ang tanging hiling niya ay ma-enjoy ni Kang Pilgu ang kanyang kabataan
sa halip na maagang harapin ang mundo ng matatanda. Ang eksena kung paano inaayos ni Kang Jong-ryul ang damit ni Kang Pilgu ay hindi sinasadyang nakita ni Hwang Yong-sik. Nakadama si Hwang Yong-sik nang hindi mailarawang sakit sa puso. Kahit gaano niya kamahal si Odong Baek, si Kang Jong-ryul ay mananatiling ama ng bata. Hindi ito maikakaila ni Hwang Yong-sik. Napansin ni Odong Baek na tila sinasadya ni Hwang Yong-sik na iwasan si Kang Jong-ryul kamakailan. Ipinaliwanag ni Hwang Yong-sik na hindi siya umaatras, kundi naaalala niya ang sarili niyang kabataan nang makita niya si Kang Pilgu. Noon, gaano man siya tuksuhin ng mga kaklase niya, sa kaibuturan ng kanyang puso ay nagnanais pa rin siyang magkaroon ng ama. Naniniwala si Hwang Yong-sik na bata pa si Kang Pilgu, at marahil tulad niya noong bata pa siya, kailangan niya ang kanyang ama sa tabi niya. Nang gabing iyon, naisa ng kausapin ni Odong Baek ang kanyang anak tungkol kay Kang Jong-ryul. Ngunit bago pa siya makapagsimula, pinutol na siya ni Kang Pilgu. Umaasa ang bata na huwag na lang problemahin ng kanyang ina ang mga nakakainis na bagay sa kanyang puso. Napagtantong pinoprotektahan siya ng kanyang anak, nagdesisyon si Odong Baek na huwag nang banggitin pa si Kang Jong-ryul. Ngunit kinaumagahan, nakita ni Kang Pilgu na nakaparada na naman ang kotse ni Kang Jong-ryul sa harap ng eskwelahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang kanyang ama ang nasa loob, kundi isang magandang batang babae. Ang babaeng iyon ay si Jessica, ang modelong asawa ni Kang Jong-ryul. Kamakailan, aksidenteng natuklasan ni Jessica na madalas lumabas-masok ang kotse ng kanyang asawa sa Ongsan Elementary School. Naghihinala na mayroon itong relasyon sa isang guro sa paaralan. Gayunpaman, nang makita niya si Kang Pilgu, nagkaroon siya ng ibang hinala. Sa sandaling ito, dumating si Odong Baek upang sunduin ang kanyang anak at nakilala si Jessica. Katulad ni Jessica, alam na rin ni Odong Baek ang pag-iral ni Jessica. Noon pa man, palihim na tiningnan ni Jessica ang telepono ng kanyang asawa at natuklasan ang isang lihim na photo folder. Ang nasa loob ay lahat ng matatamis na larawan ni Kang Jong-ryul at Odong Baek. Pinangalanan pa ni Kang Jong-ryul ang folder na Sikat ng Araw. Ngayon, nang makita niya mismo si Odong Baek at Kang Pilgu, agad na nahulaan ni Jessica ang sikreto na itinago ng kanyang asawa sa kanya. Pagkatapos sunduin si Kang Pilgu mula sa paaralan, nakita ni Odong Baek si Kang Jong-ryul na naghihintay sa kanya sa pinto. Sa pagkakataong ito, si Odong Baek ang kusang nag-alok na uminom kasama si Kang Jong-ryul at habang umiinom, idiniin niya ang kanyang saloobin. Sinisikap niyang mamuhay ng maayos at umaasa siyang hindi gagawing trahedya ni Kang Jong-ryul ang kanyang tahimik na buhay. Ngunit nanatiling matigas ang ulo ni Kang Jong-ryul at ayaw bitawan. Hinihiling niya kay Odong Baek na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon at tinanong si Odong Baek kung bakit siya pumunta sa Ongsan para magtayo ng tindahan. Hindi ba't dahil hindi siya tama? Ang Ongsan ay ang lugar na ikinuwento ni Kang Jong-ryul kay Odong Baek. Ito ang lugar kung saan lumaki si Kang Jong-ryul noong bata pa siya. Noong sila pa, sinabi ni Kang Jong-ryul kay Odong Baek na ang Ongsan ay isang kakaibang tribal society. Ang mga tao rito ay masisigasig at mababait at ang buong komunidad ay parang isang malaki at mainit na pamilya. Inamin ni Odong Baek na talagang nagdesisyon siyang pumunta sa Ongsan dahil sa mga salitang iyon. Ngunit ano na ngayon, tapos na ang lahat. Ang kanyang obsesyon at pag-asa kay Kang Jong-ryul ay kumupas na rin. Bumuntong hininga si Kang Jong-ryul, noon, bata pa ako, kaya wala pa akong muwang. Ngayon, sa pagtingin niya pabalik, napagtanto niyang hindi niya kailanman nakalimutan si Odong Baek. Matatag pa rin si Odong Baek. Iba na ang nakaraan, marami nang nagbago. Kahit ano pa ang panghihinayang sa depensa, kailangan itong tanggapin. Habang nag-uusap silang dalawa, naghihintay pa rin si Hwang Yong-sik kay Odong Baek sa bar. Pinayuhan ng nanay ni Odong Baek si Hwang Yong-sik na huwag maging pasibo dahil ang nagtatanggol ay hindi mananalo laban sa umaatake. Habang nag-aalangan pa si Hwang Yong-sik, tuloy-tuloy naman ang pag-atake ni Kang Jong-ryul. Naniniwala si Kang Jong-ryul na si Hwang Yong-sik ngayon ay tulad niya noon, parehong nagmamadali dahil sa pag-ibig. Umaasa siyang hindi madaling ipagkatiwala ni Odong Baek ang kanyang damdamin. Habang nagsasalita siya, lumitaw si Hwang Yong-sik sa likod niya at nag-shift sa kanyang dominant puppy dog mode. Bilang kasalukuyang nobyo ni Odong Baek, hiniling niya kay Kang Jong-ryul na umalis. Inutusan din niya si Odong Baek na huwag makipagkita kay Kang Jong-ryul ng mag-isa. Kaya halika rito at hawakan mo ang kamay ko. Totoong lumapit si Odong Baek at hinawakan ang kamay ni Hwang Yong-sik, tuluyan nang nagpaalam sa kanyang unang pag-ibig. Ngayon, malapit nang maglaro si Kang Pilgu sa baseball game ng paaralan, ngunit hindi balak ni Odong Baek na manood. Sa totoo lang, sa mga nakaraang taon, hindi pa niya napanood ang laro ng kanyang anak. Nang tanungin kung bakit, sinabi ni Odong Baek na ayaw niyang pagdating niya, pag-usapan si Kang Pilgu na parang bata na walang ama. Noong bata pa siya, nakaranas si Odong Baek ng ganoong klaseng malamig na pagtrato na tinatawag siyang ulila. Sa mata ng mga magulang ng mga estudyante, si Odong Baek ay parang isang malas na omen. Sa mata naman ng mga guro, tuwing may nawawalang gamit sa klase, siya ang unang pinaghihinalaang magnanakaw. Ngunit ang masamang pagtrato na dinanas niya noon, hindi gustong maranasan ni Odong Baek ang parehong bagay kay Kang Pilgu. Ngunit kabaligtaran ang pananaw ni Hwang Yong-sik, naniniwala siyang hindi ulila si Kang Pilgu. Sa katunayan, si Kang Pilgu ay may pinagkakatiwalaang ina sa buong mundo sa kanyang tabi. Sa ilalim ng mapagmahal na pangangalaga ni Odong Baek, tiyak na lalaki si Kang Pilgu ng malakas. Dahil sa mga salita ni Hwang Yong-sik, nagbago ang isip ni Odong Baek at nagpasya siyang manood ng laro ng kanyang anak. Nagbihis din ang kanyang ina at si Choi Hyung-mi at gustong manood kasama niya upang suportahan si Kang Pilgu. Tulad ng sinabi ni Hwang Yong-sik, dahil sa pagdating ng kanyang ina upang manood,
labis na natuwa si Kang Pilgu. Bilang isang baseball player, hindi naglakas loob na magpakita si Kang Jong-ryul. Nagtago siya sa isang sulok ng bleachers at lihim na pinanood ang laro ng kanyang anak. Malapit nang magsimula ang laro. Nagsimula ang laro at pinagpapawisan sa kaba si Odong Baek. Sa kasamaang palad, patuloy na nagkakamali ang kalaban at sinasadya ring pinapabora ng referee ang kalaban na nagresulta sa sunod-sunod na pagkawala ng puntos ni Kang Pilgu. Ang batang si Kang Pilgu ay nagalit at nakipag-away sa kanyang kalaban. Pagkatapos, sinigawan siya ng coach ng kalaban at pinilit na humingi ng tawad. Nang makita na binubuli ang kanyang anak, akmang susugod na si Kang Jong-ryul. Ngunit huminto siya dahil natatakot siyang makilala ng mga tagahanga. Mas lalo namang hindi napigilan ni Odong Baek at bumaba sa bleachers para ipagtanggol ang kanyang anak. Sa sandaling ito, nakita ni Odong Baek ang isang taong nakasuot ng sunglasses na marangal na pumasok sa field. May hawak na drone. Ito pala si Hwang Yong-sik. Walang sinayang na salita si Hwang Yong-sik. Nilapitan at kinamayan niya ang ulo ng batang kalaban. Tinanong ng coach ng kalaban si Hwang Yong-sik. Si Hwang Yong-sik ay parang fighter jet na puno ng lakas. Hindi inamin ng coach na binuli niya si Kang Pilgu. Agad na ipinakita ni Hwang Yong-sik ang kanyang police card at balak niyang dalhin ang lalaki sa istasyon para ipakita sa kanya ang video mula sa drone. Nang makita ang sitwasyon, sumuko ang lalaki. Agad na nagbanta si Hwang Yong-sik. Sino mang maglakas loob na bubulihin pa si Kang Pilgu ko, malilintikan sa akin. Pagkatapos ng laro, masayang tumakbo si Kang Pilgu. Gusto niyang ipakita sa kanyang mga kaibigan ang footage mula sa drone. Nagsalita si Hwang Yong-sik kay Kang Pilgu sa parang batang boses. Agad na naglapit sa kanilang dalawa. Nakita ni Hwang Yong-sik si Kang Pilgu na puno ng sigla. Bahagyang naantig si Odong Baek. Kung siya ang ina sa ganoong sitwasyon, ang tanging magagawa niya ay yakapin at aliwin ang kanyang anak. Nang araw na iyon, pumunta sa bar ang may-ari ng bahay na si Nobju Tae para kausapin si Odong Baek. Nag-alok si Nobju Tae na pahintulutan si Odong Baek na magpatuloy sa pag-arkila sa kondisyon na paalisin niya si Choi Hyang-mi, ang taong gumagawa ng gulo. Kamakailan, tinatakot ni Choi Hyang-mi si Nobju Tae para humingi ng pera. Naglakas loob pa siyang makipagkita kay Hong Jae-young, ang asawa ni Nobju Tae na isang abogada. Natatakot si Nobju Tae na iwanan siya ng kanyang asawa. Ngunit kahit ano pa ang ipangako niya, tumanggi si Odong Baek na paalisin si Choi Hyang-mi. Pinapaalalahanan din ng nanay ni Odong Baek ang kanyang anak na si Choi Hyang-mi ay may malisyosong ugali. Sa totoo lang, alam ni Odong Baek ang lahat ng masasamang gawin ni Choi Hyang-mi. Naghihinala pa nga siya na balak ni Choi Hyang-mi na nakawin ang pera na itinago ni Kang Jong-ryul sa loob ng seafood box. Gayunpaman, kahit naghihinala siya, hindi pa rin kinuha ni Odong Baek ang pera. Naniniwala na may mabuting puso si Choi Hyang-mi at hindi siya magagawang ganoon. Ngunit tulad ng sinabi ng kanyang ina, nang gabing iyon, tinangka ni Choi Hyang-mi na nakawin ang pera sa seafood box. Gayunpaman, bago siya magnakaw, labis siyang nag-alinlangan. Patuloy na naaalala ang araw na tinanggap siya ni Odong Baek 2 taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, dumating si Choi Hyang-mi sa Camellia upang mag-apply bilang waiter. Napansin ni Odong Baek ang hirap sa buhay ni Choi Hyang-mi at hindi siya tinuring na estranghero. Sa halip, inanyayahan pa niya si Choi Hyang-mi na kumain kasama ang mag-ina. Sa totoo lang, tulad ni Odong Baek, si Choi Hyang-mi ay isang bata rin na iniwan ng kanyang mga magulang. Ang pagtanggap sa kanya ni Odong Baek ay ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na hindi siya nakaranas ng diskriminasyon. Dahil sa kabutihan ni Odong Baek at Kang Pilgu, tinanggihan ni Choi Hyang-mi ang mas mataas na sahod na trabaho sa isang entertainment establishment at nagdesisyon na manatili sa Camellia. Ngunit ngayon, para makaalis sa kanyang miserableng buhay, kailangan ni Choi Hyang-mi ang pera sa seafood box. Habang siya ay nag-aalangan, dumating ang kanyang dating nagpapautang sa bar at tinakot siya na sumama sa kanya. Pilit niyang pinapagawa sa kanya na magtrabaho habang buhay para bayaran ang utang. Sumang-ayon si Choi Hyang-mi at hiling niya lang na bigyan pa siya ng karagdagang oras. May kailangan pa siyang ayusin sa ungsan. Hindi ito tinanggap ng nagpapautang at patuloy niyang tinakot si Choi Hyang-mi. Nakita ni Odong Baek na nahihirapan si Choi Hyang-mi kaya't pinagtanggol niya ito. Nagdeklara na si Choi Hyang-mi ay hindi nag-iisa at inutusan ang nagpapautang na umalis. Pagkatapos ng pagtatanggol ni Odong Baek, labis na naantig si Choi Hyang-mi. Hinila pa rin ang nagpapautang si Choi Hyang-mi palabas ng bar. Biglang lumabas si Odong Baek na may dalang stainless steel basin at ipinukpok ito sa nagpapautang. Sumigaw siya na umalis ang lalaki. Nang makita ito, lalo pang nagustuhan ni Hwang Yong-sik si Odong Baek. Ngunit kasabay nito, napansin ni Hwang Yong-sik na may nagdadala ng isang bag ng cat litter sa maliit na eskinita. Kaninang umaga, nakaramdam siya ng kakaibang pangangati sa kanyang daliri. Pagkatapos niyang magpatingin sa klinika, sinabi sa kanya ng doktor na nakahawak siya ng lason tulad ng pesticide. Naalala ni Hwang Yong-sik na may laging cat litter box sa eskinita kamakailan. Sa loob ng ilang araw, nagiging curious siya at hinahawakan ang buhangin. Ang kakaiba, tila walang sinumang nag-aalaga ng pusa sa lugar, ngunit may laging nagdaragdag ng cat litter. Ang eskinita na may cat litter ay malapit sa Camellia Bar ni Odong Baek. Ito ay nagpaduda kay Hwang Yong-sik. Ngunit sa sandaling ito, ayaw bigyan pansin ni Hwang Yong-sik ang cat litter dahil nakontrol na ng nagpapautang ni Choi Hyang-mi si Odong Baek. Sumugod si Hwang Yong-sik at mahigpit na hinawakan ang lalaki. Dahil walang tao sa paligid, pinukpok ng nanay ni Odong Baek ang lalaki gamit ang rolling pin. Dinala ang insidente sa istasyon ng pulisya. Nang malaman ng hepe ng istasyon na ang lalaki ay may maraming kriminal na record, wala na siyang pakialam at direkta niyang pinalabas ang lalaki. Upang hindi madamay si Odong Baek, nangako si Choi Hyang-mi sa nagpapautang na babalik siya sa katapusan ng buwan. Ngunit hindi inaasahan na ganoon kasama ang nagpapautang. Nang bantaan niya na tinatarget niya na ang Camellia Bar. Pagkatapos umalis sa istasyon ng pulisya, pumunta si Odong Baek at ang iba pa sa isang barbecue restaurant. Sa mainit na kapaligiran, naramdaman ni Choi Hyang-mi ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Ang
Ang ina na iniwan ang kanyang anak na babae ay nasa harap niya, ang simple at probinsyanong lalaki na nagmamahal sa isang single mother at si Odong Baek na minamahal ng lahat. Sa sandaling ito, tila nagkaroon si Choi Hyung-mi ng isang kakaiba, ngunit mainit na maliit na pamilya. Pagbalik sa bar, nagtanong si Choi Hyung-mi kung bakit siya tinanggap ni Odong Baek noon. Ang sagot ni Odong Baek ay simple at taos puso, dahil wala ka ng ibang pupuntahan. At ngayon, balak ni Odong Baek na taasan ang sahod ni Choi Hyung-mi, umaasa na mabuhay siya ng mas maayos. Sa mata ni Odong Baek, si Choi Hyung-mi ay may mabuting puso sa simula, sadyang naapektuhan lang ng masamang kapaligiran na kanyang kinagisnan. Kinaumagahan, pumunta si Hwang Yong-sik sa hardware store. Ang lalaking nagdadala ng cat litter kagabi ay ang anak ng may-ari ng tindahan. Napansin ni Hwang Yong-sik na si Hwang Do-sik ay laging nakasuot ng guwantes at nilolock ang pinto tuwing nasa bahay ang kanyang ama. Sa pangkalahatan, may kakaiba talaga. Kumuha si Hwang Yong-sik ng kaunting cat litter sa labas ng tindahan kasama ang sample na kinuha niya sa eskinita tuwing gabi at dinala ang lahat para ipasuri. Bago lumabas ang resulta ng pagsusuri sa cat litter, pumunta ulit si Hwang Yong-sik sa bar para bigyan ng bulaklak si Odong Baek. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang prutas na ipinadala ni Kang Jong-ryul para kina Odong Baek at Kang Pil-gyu na may kasama pang high limit na credit card. Nakadama si Hwang Yong-sik ng kalungkutan. Ang kanyang kalaban ay isang baseball player na may bilyong won na kita. Kung ikukumpara sa kanya, walang masyadong maibibigay si Hwang Yong-sik kina Odong Baek at Kang Pil-gyu. Ngunit hinalikan ni Odong Baek ang kamay ni Hwang Yong-sik. Kung ikukumpara sa credit card, mas mahalaga sa kanya ang damdamin ni Hwang Yong-sik. Para kay Odong Baek, ang makatanggap ng mga bulaklak araw-araw ay napakaluho na. Pagkatapos siyang aliwin, kumuha si Hwang Yong-sik ng florera sa bar para ilagay ang mga bulaklak. Sa hindi inaasahan, puno ito ng mga lighter na ninakaw ni Choi Hyung-mi. Napansin ni Hwang Yong-sik na halos lahat ng lighter ay berde, na eksaktong kapareho ng mga nakuha niya dati sa nasunog na sports club. Naalala ni Choi Hyung-mi ang graffiti sa dingding ng bar na sinunog at sinabi niyang nakita niya na ang parehong marka ng sunog sa bahay ng isang kaibigan. Sa kasamaang palad, bago pa man sabihin ni Choi Hyung-mi ang lokasyon ng marka ng sunog, dumating ang nagpapautang at humingi ng bayad pinsala. Upang mabayaran ang utang, tinangka ni Choi Hyung-mi na blackmail si Kang Jong-ryul gamit ang relasyon nito kay Odong Baek. Tumanggi si Kang Jong-ryul, sinabing hindi siya magiging kikset ni Choi Hyung-mi. Matapos bantaan si Kang Jong-ryul, nakatanggap si Choi Hyung-mi ng text mula kay Nog Yoo-tae na nakikipagkita sa Ong San-lake. Sa Ong San-lake, galit na nagpapedal si Nog Yoo-tae ng duck boat habang pinapaalalahanan si Choi Hyung-mi na wala na siyang ibang pagpipilian kaya't hindi siya magbibigay ng kahit isang won. Sa halip, balak pa niyang kasuhan si Choi Hyung-mi dahil sa pangingikil. Kung ayaw ni Choi Hyung-mi na magkasama silang mawala, kailangan niyang magbigay ng testimonya. Hindi siya nagtaksil. Nagpadala si Hong Jae-young ng divorce papers. Doon lang napagtanto ni Nog Yoo-tae ang kabutihan ng kanyang asawa, kaya nagdesisyon siyang subukang ayusin ang kanilang relasyon. Nang gabing iyon, dumating ang asawa at biyana ni Kang Jong-ryul sa bar. Nagbabalak na lihim na kumuha ng buhok ni Kang Pil-gyu para patunayan kung anak ba talaga siya ni Kang Jong-ryul. Gayunpaman, ang lihim na gawain ng dalawang babae ay natuklasan ng nanay ni Odong Baek. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang nanay ni Odong Baek. Kinalagkad niya ang dalawang hindi inanyayahang bisita palabas at pinagbawalan silang bumalik. Sinamantala ni Choi Hyung-mi ang pagkakataon para makipagkita kay Jessica at blackmail ito para bigyan siya ng pera. Kung hindi, ilalantad niya ang sikreto ni Kang Jong-ryul na mayroon itong anak sa labas. Sa ganoong sitwasyon, mawawala ang titulo ni Jessica bilang asawa ng baseball star. Ang mga taong binantaan ni Choi Hyung-mi at ang mga taong gustong makuha siya ay napakarami. Nang gabing iyon, tumawag ang nagpapautang. Walang nagawa si Choi Hyung-mi kundi nakawin ang pera na itinago ni Odong Baek sa seafood box. Sa sandaling nakuha niya ang pera, bumili si Choi Hyung-mi ng tiket ng eroplano papunta sa ibang bansa para makita ang kanyang kapatid na lalaki na nag-aaral sa ibang bansa. Sa totoo lang, hindi ulila si Choi Hyung-mi. Mayroon siyang nakababatang kapatid na lalaki at isang lola na may malubhang sakit na kailangang alagaan. Sa mga nakalipas na taon, ipinaaral ni Choi Hyung-mi ang kanyang nakababatang kapatid sa ibang bansa gamit ang halos lahat ng perang kinita niya. Ngunit sa hindi inaasahan, ang kapatid na lalaki na nagtagumpay ay nagsimulang hamakin ang kanyang wala-wala na ate at ayaw pang ang tumira kasama nito. Sa sobrang desperasyon, tinapos ni Choi Hyung-mi ang relasyon niya sa kanyang kapatid. Pagkatapos noon, napansin ni Odong Baek na nawala ang pera sa seafood box. Napagtanto rin niya na si Choi Hyung-mi ang nagnakaw nito. Sa harap ni Hwang Yong-sik at Kang Jong-ryul, hindi napigilan ni Odong Baek ang kanyang luha. Nang makita na hindi na mapipigilan ang relasyon ni Hwang Yong-sik at Odong Baek, sumuko si Kang Jong-ryul at hindi na tumutol sa kanilang pagsasama. Ngunit kasabay nito, idineklara ni Kang Jong-ryul na hindi niya hahayaan ang ibang lalaki na magpalaki sa kanyang anak. Sa tingin ni Kang Jong-ryul, tanging ang kanyang kayamanan lamang ang makakapagsanay sa kanyang anak na maging isang baseball player. Bukod pa rito, si Kang Pil-gyu ay hindi tunay na anak ni Hwang Yong-sik at hindi naniniwala si Kang Jong-ryul na ipaglalaban ni Hwang Yong-sik si Kang Pil-gyu tulad ng ginawa niya. Sa kasamaang palad, ang mga salitang ito ay hindi sinasadyang narinig ng nanay ni Kang Jong-ryul. Hindi makayanan ng nanay ni Hwang Yong-sik na tratuhin ang kanyang pinakamamahal na anak sa ganoong paraan. Si Hwang Yong-sik ay ang ginto niyang anak na itinuturing niyang kayamanan. Hindi niya kayang panoorin ang kanyang anak na naghihirap dahil sa isang babae. Umaasa siyang bibitawan ni Odong Baek si Hwang Yong-sik. Pagkatapos mapagalitan ng nanay ni Hwang Yong-sik, napakasama ng pakiramdam ni Odong
Odong Baek. Ngunit kailangan pa rin niyang magpatuloy sa buhay. Nang gabing iyon, may nag-order ng take-out na pagkain. Pinunasan ni Odong Baek ang kanyang namumulang mata at nagmamadaling naghanda para ihatid ang order. Ngunit natuklasan niyang hindi siya marunong magmotor. Sa sandaling iyon, bumalik si Choi Hyung-mi na walang matirhan sa bar. Nang makita si Odong Baek na nag-aalangan, kusang loob siyang tumulong. Hindi tinanong ni Odong Baek si Choi Hyung-mi tungkol sa pagnanakaw ng pera. Namula ang mga mata ni Choi Hyung-mi at lumuha. Dahil sa kabaitan ni Odong Baek, mas lalo siyang nakadama ng pagkakasala. Sa dilim ng gabi, sinabi ni Choi Hyung-mi na sana huwag siyang kalimutan ni Odong Baek. Siya ay iniwan ng kanyang pamilya at si Odong Baek ang huling liwanag sa kanyang buhay. Matapos sabihin iyon, sumakay si Choi Hyung-mi sa motor upang mag-deliver sa halip na si Odong Baek. Hindi alam ni Odong Baek na iyon na ang huli nilang pagkikita. Pagkatapos ng gabing iyon, biglang nawala si Choi Hyung-mi. Hindi nag-aalala si Odong Baek. Iniisip na nakapunta na si Choi Hyung-mi sa ibang bansa tulad ng kanyang pinapangarap. Bukod pa rito, may bagong pag-unlad araw-araw sa investigasyon ng kaso ng Joker Killer. Ngayon, balisang sinabi ng hepe ng istasyon kay Hwang Yong-sik na ang cat litter ay naglalaman ng nakamamatay na pestisidyo. Kung makain, magiging sanhi ito ng agarang kamatayan, maging pusa man o tao. Ang kakaiba, ang cat litter lang na kinuha mula sa hardware store ni Hwang Do-sik ang hindi nagpakita ng anumang nakakalasong reaksyon. Bukod pa rito, ayon sa investigasyon, ang ganitong uri ng pestisidyo ay ipinagbawal na sa pagbebenta maraming taon na ang nakalipas. Sa madaling salita, ang salarin ay matagal na itong iniimbak. Bukod sa mga tao, mayroon din siyang intensyon na saktan ang mga pusa. Gaya ng dati, sumisikat ang mata ni Hwang Yong-sik at sinabing dapat nilang mahuli ang malupit na taong ito. Pagkatapos noon, pumunta si Odong Baek sa istasyon ng pulisya upang iulat ang pagkawala ni Choi Hyung-mi. Gayunpaman, kung ikukumpara kay Choi Hyung-mi, mas nag-aalala si Hwang Yong-sik na kailangang mag-deliver si Odong Baek sa gabi. Natatakot siyang makaistorbo sa kanyang pagtuon sa kaso at nababahala rin siya na baka mapagod siya. Nang marinig niya ito, hindi pinili ni Odong Baek na magpakumbaba at manatili kay Hwang Yong-sik. Sa halip ay hindi niya sinasadyang itinulak si Yong-sik palayo. Sinabihan si Yong-sik na maghanap ng taong hindi magpapagod sa kanya, isang babaeng walang anak. Sa pagkakataong ito, talagang nagalit si Yong-sik. Hindi niya gusto na ginagamit ni Dong Baek ang mga salita ng pamamaalam bilang isang emosyonal na sandata. Ito ang tanging pagtatalo mula nang sila'y mag-date. Noong gabing iyon, bumili si Yong-sik ng isang baukwet ng bulaklak at pumunta sa bar. Gusto sanang humingi ng paumanhin kay Dong Baek, ngunit ibinunyag ng ina ni Dong Baek ang katotohanan. Seryosong sinabi ng ina ni Dong Baek, pinaalalahanan si Yong-sik na ang pagpapalaki ng anak ay nangangailangan ng maraming pera at sakitan ni Yong-sik ay baka hindi ito sapat. Sinabi ito ng ina ni Dong Baek dahil dumaan na siya sa hirap ng buhay. Kaya ngayon, gusto ng ina ni Odong Baek na magkaroon si Dong Baek ng buhay na may kasaganaan, hindi kailangang tingnan ang mukha ng sinuman. Totoo na mabait si Hwang Yong-sik, ngunit ang kabaitan ay hindi nakakagawa ng pagkain. Ang kabaitan lang ay hindi kayang panatilihin ang pag-ibig. Bukod pa rito, hanggang ngayon ay hindi pa rin tinatanggap ng ina ni Yong-sik ang relasyong ito. Ang mga salita ng ina ni Dong Baek ay parang mabigat na dagok sa puso ni Yong-sik. Upang patunayan ang kanyang determinasyon na mahalin si Dong Baek, nag-risk si Yong-sik. Noong gabing iyon, balak niyang kumbinsihin ang kanyang ina, ngunit pag-uwi niya ay nakita niya na ang dalawa niyang kapatid ay nasa bahay na yon. Ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ng kanilang ama. Nang malaman na gusto ni Yong-sik ang isang single mom, parehong tumutol ang dalawang kapatid niya. Pinapayuhan siyang isipin ang kanilang matandang ina. Walang magawa si Yong-sik, mahal niya ang kanyang ina at ang dalawa niyang kapatid. Ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin para kay Odong Baek. Noong gabing iyon, umupo si Dong Baek sa loob ng bar. Magdamag na nakatingin sa labas, umaasang darating si Hwang Yong-sik. Sa isip ni Dong Baek, perpekto si Yong-sik, habang pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa lalaki. Kinagabihan, isinuot ni Dong Baek ang magandang pulang sapatos. Bawat Huwebes ay araw ng kanilang pagdidate sa maagang pamilihan. Maaga ring gumising si Yong-sik, hindi niya makalimutan ang araw na ito. Inihanda ng kanyang ina ang almusal para kay Yong-sik at habang kumakain, binanggit niya ang tungkol sa pagpunta ni Yong-sik at Dong Baek sa pamilihan tuwing Huwebes upang mag-date. Kaya sinabihan niya si Yong-sik na huwag pumunta ngayon. Lumalabas na noong nakaraang gabi ay napanaginipan ng kanyang ina ang kanyang yumaong asawa sa maagang pamilihan. Mukhang hindi ito maganda. Ayon sa ina, masamang pangitain ito. Sa hintuan ng bus ng mag-umaga, nakaupo si Odong Baek at naghihintay. Patuloy na bumabalik sa isip niya ang mga pagkakataong nagkita sila ni Hwang Yong-sik sa lugar na iyon. Laging lampas si Yong-sik, ngunit hindi maintindihan ni Dong Baek kung bakit gustong-gusto niya ito. Ngunit ngayon, matagal na siyang naghihintay, ngunit hindi pa rin dumarating si Yong-sik. Sa kanyang pagkadismaya, mag-isa siyang sumakay ng bus patungo sa maagang pamilihan. Ngunit sa katunayan, hindi dumating si Yong-sik hindi dahil sa sinunod niya ang kanyang ina, kundi dahil sa nakatanggap siya ng tawag mula sa hepe ng istasyon at nalaman niyang may sunog malapit sa Ongsanlaki. Kamakailan, bukod sa sunog sa githik ng paaralan ni Pilgu, marami pang katulad na sunog ang naganap sa mga karatig na lugar. At ang mas nakakagulat pa, sa pinangyarihan. Natuklasan na mayroong pare-parehong uri ng sawdust sa lahat ng sunog. Dumating si Hwang Yong-sik sa pinangyarihan ng sunog sa Ongsanlaki at natagpuan ang isang bahagyang nasunog na damit. Ito ay ang damit ni Odong Baek. Nalaman ni Yong-sik na nasa panganib si Dong Baek, aya't agad siyang tumawag upang tanungin kung may kakaibang tao sa bus.
Sumagot si Dong Baek na wala, ngunit hindi niya nakita ang pulang teksto sa advertising board sa harap na nagsasabing walang mangkukulam na hindi masusunog. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Dong Baek sa pamilihan at narinig ang anunsyo sa loudspeaker ng pamilihan na humihingi sa kanyang pumunta sa opisina upang kunin ang resibo. Pumunta si Dong Baek sa opisina ngunit walang tao sa loob. Sa lalong madaling panahon, isang nakakabining sirena ang umalingaw mula sa labas. Hindi mapihit ang doorknob at nagliliyab ang bintana ng opisina. Tumakbo si Hwang Yong-sik at nakitang napapalibutan ng apoy si Dong Baek. Upang iligtas si Dong Baek, hindi inalintana ni Yong-sik ang kanyang buhay. Binuhusan niya ang kanyang sarili ng tubig at sumugod sa loob. Salamat sa pagliligtas ni Yong-sik, ayos lang si Dong Baek, ngunit nasugatan si Yong-sik. Ngunit gayunpaman, ang unang tanong niya paggising ay kung ayos lang ba si Dong Baek. Umiyak si Dong Baek, ayaw niyang mawala si Yong-sik dahil sa kanya. Malungkot na sinabi ni Yong-sik na kamakailan ay hindi na siya makapagtrabaho at mamuhay ng normal dahil kay Dong Baek. Nababaliw siya sa pag-aalala para kay Dong Baek, kaya't hanggang dito na lang sila ni Dong Baek. Hindi, dapat na nilang tapusin ang malabong relasyon at magpakasal. Naniniwala si Hwang Yong-sik na ang kapalaran ay nakakahawa. Kung magpapakasal si Dong Baek sa kanya, tiyak na makukuha niya ang kanyang likas na swerte. Dahil sa sinseridad mula sa puso ni Yong-sik, hindi napigilan ni Dong Baek ang kanyang damdamin. Yong-sik, mahal kita, sabi ni Dong Baek. Umiti ng malumanay si Yong-sik at pagkatapos ay hinawakan ang string ng hoodie ni Dong Baek at hinalikan ng mainit ang babaeng mahal niya sa harap ng kanyang ina. Nang malaman ng ina ni Yong-sik na may nangyari sa kanyang anak, dali-dali siyang pumunta sa ospital. Labis na natatakot sa kanyang puso. Ito ay dahil sa nakaraang taon, namatay ang ama ni Yong-sik sa isang sunog. Matapos mamatay ang kanyang asawa, ang ina ni Yong-sik ay naging isang biyuda na nagtiis ng maraming paghamak. Sinasabi ng mga tao na siya ay malas at may sumpa na papatay sa asawa. Ngunit hindi yumuko ang ina ni Hwang Yong-sik sa kapalaran. Nag-iisa siyang lumaban sa lahat ng panunuya para lang mapalaki ang tatlo niyang anak. Ngayon, nang makita niyang nasugatan ang kanyang bunso dahil sa sunog, pakiramdam ng ina ni Yong-sik ay bumalik siya sa eksena kung saan na aksidente ang kanyang asawa. Noong nakaraang taon, patuloy siyang nag-aalala na baka mawala ang kanyang anak tulad ng kanyang asawa. Sinubukan siyang aliwin ni Dong Baek, ngunit itinulak siya palayo ng ina ni Yong-sik. Ganyan talaga, ang sarili mong anak na mahal mo at pinalaki, ngayon ay muntik nang mawala dahil sa isang babae. Sino ba naman ang hindi magagalit? Kinabukasan, pumunta si Dong Baek sa ospital para dalawin si Yong-sik. Sinumbatan muli ng ina ni Dong Baek ang kanyang anak na sinasabing hindi karapat-dapat si Yong-sik kay Dong Baek. Ang kanyang anak, kahit na isang single mom, ay walang dapat ikahiya. Habang nag-uusap ang mag-ina, nakita ng ina ni Dong Baek ang isang lalaking lumabas mula sa elevator at biglang nagpanik ang kanyang mga mata. Mabilis niyang hinila ang kanyang anak palayo sa ospital. Pagkaalis ni Dong Baek, narinig ng ina ni Hwang Yong-sik ang pag-uusap sa pagitan ng kanyang anak at ng kanyang mga kasamahan. Nalaman niyang nalalagay sa gulo ang kanyang anak dahil sa pag-imbestiga sa Joker na nasa paligid ni Dong Baek. Ngayon, mas nakikita ng ina na komplikado ang kapalaran ni Dong Baek, kaya't mariin siyang tumutol sa pag-ibig ni Dong Baek kay Yong-sik. Ngunit hindi nakinig si Yong-sik sa kanyang ina. Umalis siya sa ospital ng mag-isa at nagmadali siyang imbestigahan ang kaso. Bukod sa kaso ng Joker, inimbestigahan din ni Yong-sik ang pagkawala ni Choi Hyang-mi. Hindi niya inaasahan na sa kanyang investigasyon, matutuklasan niyang sirain ang surveillance camera sa lugar ng Ong San Lake kung saan nawala si Hyang-mi at ang oras ng pagkasira nito. Eksaktong tugma sa kamera sa pamilihan. Maliwanag na ang salarin sa likod ay tila iisang tao. Bukod pa rito, sa Ong San Lake, nakakuha ang pulisya ng isang helmet. Naalala ni Hwang Yong-sik na ito ay isang lumang bagay na binili ni Dong Baek kamakailan. May bakas ng plasma sa loob ng helmet. Nagdududa si Yong-sik na baka pinaslang si Choi Hyang-mi. Pagkatapos, nakuha ni Yong-sik ang impormasyon sa passbook ni Hyang-mi. Nalaman niyang bukod sa paglilipat ng pera sa ibang bansa, mayroong transaksyon sa pera sa pagitan ni Hyang-mi at Nog Jutai. Si Jutai na naman, hindi maiwasan ni Yong-sik na muling magduda sa lalaking ito. Sa sandaling ito, naghugas ng kotse si Jutai. Upang pigilan siya sa pagtanggal ng ebidensya, agad na kinuna ng litrato ni Yong-sik ang kotse ni Jutai. Ang mas mahalaga ay habang kinukuna ng litrato, natuklasan ni Hwang Yong-sik na may mansa ng tomato ketchup sa manibela ng kotse ni Nog Jutai. Nagduda si Yong-sik na dugo ito ni Choi Hyang-mi, kaya agad niyang inimbitahan si Jutai sa istasyon. Tinanong niya si Jutai tungkol sa kanyang alibi noong gabing nawala si Hyang-mi. Sinabi ni Jutai ang totoo na noong gabing iyon, dahil gustong makipagdiborsyo ng kanyang asawa sa kanya, hindi siya maganda ang pakiramdam. Uminom siya sa tindahan ng kanyang biyenan at pagkatapos ay umuwi siyang lasing. Sa daan, nakasalubong ni Jutai si Hyang-mi na nagde-deliver at nakita niya ang isang kotseng walang kontrol na humahabol kay Hyang-mi. Dahil sa pag-iwas, bumagsak si Hyang-mi at ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada. Nang sandaling iyon, nakita ni Jutai na ang taong nagdulot ng aksidente ay isang batang babae. Upang hanapin si Hyang-mi, dinala ni Jutai ang mga pulis sa tindahan ng telepono ng kanyang kamag-anak. Tumulong sa kanila na hanapin ang signal ng telepono ni Choi Hyang-mi. Ipinakita ng signal na si Hyang-mi ay nasa gitna ng Ong San Lake. Kung ganoon nga, malamang na mababa ang posibilidad na buhay pa si Hyang-mi. Ang hepe ng istasyon at si Hwang Yong-sik ay nagplano na humingi ng tulong mula sa mga nakakataas. Dinala ni Nog Jutai ang dalawa sa pinangyarihan. Dito, halos gumuho si Jutai at inamin na dahil patuloy siyang ino-blackmail ni Hyang-mi, naisip niya nasaktan si Hyang-mi, ngunit hindi niya ito ginawa. Sa kabilang banda, nalaman ni Dong Baek sa pamamagitan ng kanyang anak na si Pilgu na tuwing wala siya, bumabalik sa normal ang pag-iisip ng kanyang ina. Sinabi ni Pilgu kay Dong Baek na hindi nagkukunwari ang kanyang lola na may amnesia. Hindi maintindihan ni Dong Baek kung bakit kailangang magpanggap ng kanyang ina na may amnesia. Upang makita
siya. Sa harap ng tanong ng kanyang anak, inamin ng ina ni Oh Dong-baek na nagpapanggap siyang may amnesia, ngunit mariin siyang tumangging sabihin ang dahilan. Sinabi lang niya na bumalik siya para gumawa ng isang bagay para sa kanyang anak. Isang araw, dinala ni Dong-baek si Hwang Yong-sik para palitan ang gamot. Pinapaalalahanan siyang maging maingat sa harap ng kanyang ina. Hindi inaasahan, hindi ito pinansin ni Yong-sik. Sa halip, determinado siyang ipahayag sa kanyang ina ang intensyon niyang pakasalan si Dong-baek. Nag-aalala si Dong-baek at sinaway si Yong-sik dahil sa kakulangan ng maingat na plano. Ngunit nanatiling simple si Yong-sik na gusto ni Dong-baek na pumunta sa kanyang bahay ngayong gabi. Diretsahan niyang sinabi na siya ay single at hindi na niya ito matitiis. Nag-aalangan si Dong-baek, iniisip na may gustong gawin si Yong-sik na nakakahiya at pagkatapos ay sumang-ayon siya na maihiya sa mukha. Ngunit si Hwang Yong-sik ay mukhang nalilito. Ipinaliwanag niya na nasugatan lang ang kanyang kamay at hindi siya komportable, kaya gusto niyang pumunta si Oh Dong-baek sa kanyang bahay upang tulungan siyang maghugas ng buhok. Matapos umalis ng naguguluhan si Dong-baek, nakita niya ang kanyang ina sa hallway at nakita niya ang isang lalaking nagmamadaling umiwas. Nang tanungin, nalaman niyang doktor pala ang lalaking iyon at ang kanyang ina ay maisakit sa bato at hindi na magtatagal. Agad siyang nangangailangan ng kidney mula sa kanyang anak. Naramdaman ni Dong-baek ang pagkadismaya. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng maraming taon, hahanapin siya ng kanyang ina para lang sa isang kidney. Sa pag-iisip dito, sa hapon ay dinala ni Dong-baek ang kanyang ina sa isang barbecue restaurant na malayo sa bar. Mabilis na napansin ng ina ni Dong-baek na hiniling ni Dong-baek sa waiter na kumuha ng tinidor, inumin at bawat salita ay ginagaya niya ang kanyang ina noong dati. Bago iwan ang kanyang anak, dinala rin ng ina ni Oh Dong-baek si Dong-baek sa isang barbecue restaurant, gumawa ng katulad ng mga aksyon at nagsalita ng parehong mga salita. Napagtanto ng ina na planong maghiganti ng kanyang anak, na iiwan siya sa parehong paraan. Tulad ng inaasahan, pagkatapos sabihin ang kanyang huling salita sa kanyang ina, tumalikod si Dong-baek at umalis ng hindi lumingon tulad ng pag-iwan sa kanya ng kanyang ina noon. Pagkatapos iwan ang kanyang ina, bumalik si Dong-baek sa maliit na bayan, niyakap ng mahigpit si Hwang Yong-sik at walang tigil na umiyak. Kinamumuhian niya ang kalupitan ng kanyang ina at hindi makalimutan ang sakit ng pag-iwan sa kanya noong bata pa siya. Si Yong-sik ay malumanay pa rin tulad ng dati, walang tigil na inaalalayan si Dong-baek na umiiyak, umaasang hindi hahayaan ni Dong-baek na maging pasanin ang issue sa kanyang ina. Alam na alam ni Yong-sik na si Dong-baek ay mabait at walang malay. Hindi siya malamig at walang pakialam tulad ng sinasabi niya. Pagbalik sa istasyon ng pulisya, lalo pang nag-alala si Hwang Yong-sik para kay Oh Dong-baek na mag-isa. Upang alagaan si Dong-baek, sinimulan ni Yong-sik na magbantay sa labas ng bahay niya, naghahanap ng pagkakataon na bigyan si Dong-baek ng candy. Dahil nasa tabi niya si Yong-sik, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Dong-baek. Para kay Dong-baek, si Yong-sik ay parang isang mobile energy source, laging handang magbigay ng lakas. Ilang araw pagkatapos, nagsisi si Dong-baek dahil sa pag-iwan niya sa kanyang ina. Nakipag-ugnayan siya sa isang babae, gusto niyang malaman kung nasaan na ang kanyang ina ngayon. Noong isang araw, pumunta ang babae sa bayan, sinasabing ang ina ni Dong-baek ay ina rin niya. Ngunit ngayon, sa telepono, parang hindi na interesado ang babae kung nasaan ang kanilang ina. Sa kabaliktaran, kinutya niya ang ina ni Oh Dong-baek na huwag nang magpanggap, lalo pang naging interesado si Dong-baek. Hindi niya alam kung anong uri ng buhay ang pinagdaanan ng kanyang ina noon. Nang araw na iyon, isang tiyahin sa bayan ang pumunta upang hanapin si Dong-baek. Siguraduhin niyang dadalo siya sa pulong ng asosasyon ng komersyo ngayon. Ang presidente ng asosasyon ay ang ina ni Hwang Yong-sik. Naramdaman ni Dong-baek ang pagkalito, hindi niya alam kung paano siya pakikitunguhan. Pinayuhan siya ng tiyahin na magpanggap na tanga upang lapitan ang ina ni Yong-sik. Sa kabila ng lahat, si Yong-sik ay walang kapantay sa pagiging makapal ang mukha. Nagluto ang ina ni Yong-sik ng isang malaking palayok ng sopas ng bibe para sa kanyang anak, umaasang mabilis na gagaling ang sugat nito. Ngunit kasabay nito, binalaan din niya si Yong-sik na hindi na makikipagkita kay Dong-baek sa hinaharap. Sa hindi inaasahan, agad na sumagot si Yong-sik. Sinabi niya na inalok na niya ng kasal si Oh Dong-baek. Ipinahayag niya na kahit daang beses pa masunog ang apoy, hindi pa rin siya mag-aatubili na iligtas si Dong-baek. Sa pulong ng asosasyon noong hapon na iyon, awkward na nagkaharap si Dong-baek at ang ina ni Hwang Yong-sik. Kung hindi dahil kay Yong-sik, tulad ng dati, sila ay laging nagsusuportahan sa asosasyon. Ngunit ngayon, malamig ang kapaligiran ng pulong. Maagang umalis ang ina ni Yong-sik. Hinabol siya ni Dong-baek, umaasang hindi siya sinasadyang iniiwasan ng ina ni Yong-sik. Sinabi ng ina ni Yong-sik ang totoo, na gusto pa rin niya si Dong-baek. Ngunit kapag iniisip niya ang kanyang minamahal na anak na kailangang magpalaki ng anak ng iba at ilagay ang sarili sa panganib para kay Dong-baek, hindi niya ito matanggap. Upang protektahan si Dong-baek kamakailan, masugid na iniimbestigahan ni Hwang Yong-sik ang kaso ni Choi Hang-mi at nakakuha siya ng footage mula sa surveillance camera sa pinangyarihan ng aksidente ni Hang-mi. Ipinakita ng kamera na nang maaksidente si Hang-mi, isang kotse ang mabilis na tumatakbo sa pinangyarihan. Napagtanto ni Yong-sik na maaaring iyon ang kotse ni Kang Jong-ryul. Agad na nakipag-ugnayan si Yong-sik kay Jong-ryul, tinanong siya tungkol sa kanyang alibi sa oras ng insidente. Nang marinig ang tungkol sa kaso ni Hang-mi, nagpakita si Jong-ryul ng matinding pagkabahala. Nabanggit pa nga niya na pinaslang si Hang-mi. Nagduda si Jong-ryul dahil ang babaeng nagdulot ng aksidente noong gabing iyon ay ang kanyang asawa, si Jessica Park Sang-mi. Dahil sa banta ni
Hangmi, naisip ni Jessica na dalhin ang tao. Pero sa sandaling iyon, nagkataon na dumaan si Kang Jong-ryul. Kinailangan ni Jessica Park, Sang-mi na sumuko at umalis na sakay ng kotse. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang asawa ang tungkol sa kanyang pagbangga sa tao. Noong oras na iyon, hindi malubhang nasugatan si Choi Hangmi. Nang dumating si Jong-ryul sa pinangyarihan, wala na ang biktima. Tinalakay ni Jong-ryul ang kaso ni Hangmi kasama ang hepe ng istasyon ng pulisya. Pareho silang nagduda na baka ang taong pumatay kay Hangmi ay hindi ang Joker, kundi iba pa. Sa hindi inaasahan, sa sandaling ito, kusang sumuko si Nog Jutai. Ayon sa salaysay ni Jutai, noong araw ng krimen 5 taon na ang nakakaraan, nasa tabi siya ng beauty salon kung saan naganap ang krimen. Sa labas, mukha itong tutoring center, ngunit sa katunayan, isa itong maliit na sugalan. Ang matalik na kaibigan ni Nog Jutai ay ang may-ari ng sugalan. Maraming taga-ongsan ang regular na customer ng sugalan. Noong gabing naganap ang krimen, pagkarinig ng sirena ng pulisya, nagkagulo ang sugalan. Upang itago ang pagkakaroon ng sugalan, isinabit ng kaibigan ni Jutai ang poster ng enrollment para sa center sa labas ng dingding. At ngayon, dinala ni Jutai si Hwang Yong-sik at ang hepe ng istasyon ng pulisya na si Byun Ba-iso sa kulungan upang bisitahin ang may-ari ng center na nahuli. Sa kabutihang palad, inihayag ng may-ari ng center na mayroon pa siyang surveillance footage mula sa taong iyon. Ito ay isang mahalagang clue, gaya ng inaasahan na itala ng kamera ang salarin na lumabas mula sa ilalim ng beauty salon. Sayang lang dahil sa anggulo at ilaw, kaya't hindi makilala kung sino ang nasa kamera. Sa kasamaang palad, bukod sa taong ito, naitala din ng kamera ang pangalawang tao noong gabing iyon. Agad na nakilala ni Hwang Yong-sik na ang pangalawang tao ay ang ina ni Oh Dong-baek. Habang hinahanap ni Dong-baek ang kanyang ina, natagpuan niya ang isang litrato mula sa telepono na iniwan ng kanyang ina. Sinundan niya ang mga bakas at natagpuan niya ang isang bahay para sa mga single mom. Sinabi sa kanya ng madre na ang kanyang ina ay dating housekeeper dito at tumulong sa pag-aalaga ng mga bata sa Ongsan Kindergarten. Nang marinig ang pangalan ng kindergarten na ito, nagulat si Dong-baek dahil dito nag-aral ang kanyang anak na si Kang Pilgu. Napagtanto ni Dong-baek na palihim na tinutulungan siya ng kanyang ina na alagaan si Pilgu at palihim na nagmamalasakit sa kanyang buhay. Sa sandaling ito, nakatanggap si Oh Dong-baek ng tawag mula kay Hwang Yong-sik. Sinabihan siyang pumunta sa istasyon ng pulisya upang tingnan ang surveillance camera. Nang makita ang anino ng kanyang ina sa camera, sa wakas ay naintindihan ni Dong-baek kung bakit siya ay pinalad na mailigtas noong araw na iyon nang siya ay nagtatago sa beauty barrel. Ito ay isang araw na pumasok si Kang Pilgu sa kindergarten. Sinadya ng kanyang ina na mag-makeup, planong makita ang kanyang anak, ngunit noong gabing iyon, nang dumating siya sa ilalim ng beauty salon kung saan nagtatrabaho ang kanyang anak, masyado siyang kinakabahan kaya't hindi siya naglakas loob na pumasok. Habang naglalakad, aksidenteng nabangga niya ang isang lalaki. Naamoy niya ang kakaibang amoy ng pintura mula sa lalaki at ang kakaibang damit pati na rin ang nagmamadaling lakad. Narinig niyang mayroong nagpakita na Joker na kriminal kamakailan, kasama pa ang kanyang instinct bilang isang ina. Naramdaman niya ang panganib noong sandaling iyon. Agad na sumugod ang ina ni Oh Dong-baek sa beauty salon at sa sandaling iyon, balak na ng Joker na saktan si Dong-baek sa beauty room. Ang bintana ay sarado, kaya mabilis na pinindot ng ina ang alarm button na naging dahilan upang gumana ang sprinkler system sa tamang oras at nailigtas ang kanyang anak sa isang napakaikling panahon. Napagtanto ni Dong-baek na palihim siyang pinoprotektahan ng kanyang ina. Bigla niyang naramdaman na marahil ang kanyang buhay ay hindi naman ganoon kasama. Sa sandaling iyon, ang babaeng tinatawag na ina ang ina ni Dong-baek ay muling dumating. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, nalaman ni Dong-baek na ang kanyang ina ay stepmother pala ng babaeng iyon. Dati, bumili ang ina ng insurance contract para kay Dong-baek. Sa hindi inaasahan, nagduda ang babae, iniisip na ginamit ng ina ang pera ng kanyang ama upang bilhin ang insurance, kaya gusto niyang bawiin ang lahat ng pera. Ito ang dahilan kung bakit siya ay paulit-ulit na bumalik dito. Bago iyon, ipinaliwanag ng ina ni Oh Dong-baek sa babae na ang pera na ginamit upang bilhin ang insurance ay ganap na mula sa kanyang pinaghirapang kita. Ito ang pambayad sa pagkain sa loob ng 25 taon na utang niya sa kanyang anak. Kahit na wala siyang makain, hindi siya kailanman nahuli sa pagbabayad ng insurance premium, kaya't hindi siya gumamit ng anumang iligal na paraan upang magbayad. Nang makita ang pangalan ni Dong-baek bilang beneficiary sa kontrata, biglang naintindihan ni Dong-baek na hindi siya hinahanap ng kanyang ina dahil sa kanyang kidney, kundi para iwanan sa kanya ang isang huling regalo. Gayunpaman, masama pa rin ang intensyon ng babae sa kanyang mga salita at hindi siya naniwala sa ina ni Dong-baek. Galit na sinampal ni Dong-baek ang babae. Noong gabing sinampal ni Oh Dong-baek ang babae, dumating sa Camellia Bar ang isang soccer team. Tinulungan ni Hwang Yong-sik si Dong-baek na asikasuhin ang mga bisita at nakamit ni Dong-baek ang pinakamataas na benta sa buwang iyon. Wala nang ibang paraan, kailangan magpatuloy ang buhay. Matapos ihatid ang mga bisita, nangako si Yong-sik kay Dong-baek na tiyak na mahahanap niya ang kanyang ina. Matigas pa rin ang ulo ni Dong-baek. Iniwan siya ng kanyang ina noon, ngunit sa totoo lang, lumambot na ang kanyang puso. Kung mahahanap ni Yong-sik ang kanyang ina, gusto niyang makasama niya ito habang buhay para makabawi. Pag-uwi niya ng gabi, inayos ni Dong-baek ang damit ng kanyang anak. Bukas, pupunta si Kang Pilgu sa China para sa isang baseball training camp. Kahit na ilang araw lang, nag-aalala si Pilgu na sa mga araw na ito, ang kanyang ina at tiyo Yong-sik. Magiging masyadong malapit sa isa't isa at makakalimutan siya. Dahil sa pagtatampo ng kanyang anak, ang maagang pagdidate na ipinangako niya kay Hwang Yong-sik ay kailangang pansamantalang itigil. Kinabukasan, isinakay ni Oh Dong-baek si Kang Pilgu sa bus. Maliit si Pilgu ngunit mature at paulit-ulit na pinapaalalahanan ang kanyang ina. Sinabi ng isang kapitbahay na babae kay Dong-baek na ito ay isang tipikal na sintomas ng separation anxiety. Habang pinapaalalahanan ang kanyang ina, bumulong si Pilgu
kay Yong-sik, nagmumungkahi na manatili si Yong-sik sa kanilang bahay ng ilang araw. Dahil mahina ang loob ng kanyang ina, hindi siya mapakali para sa kanyang ina. Pagkasakay ni Pilgu sa bus, pakiramdam ni Dongbaek ay hindi siya maayos. Nagpasya siyang isara ang bar at umuwi para matulog. Nag-alok si Yong-sik na pumunta sa bahay niya upang alagaan siya. Humingi pa nga siya ng password sa pinto ng bahay ni Dongbaek. Kasabay nito, tiniyak niya na hindi siya masamang tao. Ganap na hindi magsasama ng mga taong mahina. Dahil masyadong simple ang password ng pinto ni Dongbaek, ang unang ginawa ni Hwang Yong-sik ay baguhin ang password. Habang natutulog si Dongbaek, dahan-dahang kinumutan siya ni Yong-sik. Nagdala ng hot water bag at mainit na lugaw. Sa huli, humiga siya sa tabi ni Dongbaek. Nang magising si Dongbaek, muling naglagay si Yong-sik ng masarap na lutong bahay sa mesa. Muling umiyak si Dongbaek sa sobrang emosyon. Ngayon, hindi na siya kailangang mainggit sa ibang mga babae. Sa wakas, natupad din ang pangarap niyang magkaroon ng isang kanlungan na laging nagdadala ng init. Umiyak din si Yong-sik na parang bata, umiiyak kasama si Dongbaek habang pinapatulog siya, sumusumpa na ilalaan ang buong buhay niya upang protektahan ang pinakamahalagang regalo sa buhay. Kinabukasan, pagkaalis ni Hwang Yong-sik sa bahay ni Dongbaek, nakita niya ang isang birding lighter sa hood ng kotse na nakaparada sa harap. Napagtanto niya na ito ay isang hamon mula sa Joker. Upang mahanap ang Joker, bumisita si Yong-sik sa isang propesor na nag-imbestiga sa salarin na naitala ng kamera. Sinuri ng propesor ang taas, edad, at iba pang detalye, at partikular na binanggit na sinadya ng salarin na lumingon habang naglalakad, malinaw na upang maiwasan ang kamera. Mula dito, makikita na ang taong ito ay pamilyar sa lugar. Pagkatapos, bumalik si Yong-sik sa lugar kung saan muntik nang mabangga si Choi Hyung-mi ng kotse at natagpuan niya si Kang Jong-ryul na naroroon din ayon sa prinsipyo. Ang mga kriminal ay babalik sa pinangyarihan. Muli, nagduda si Hwang Yong-sik kay Kang Jong-ryul. Masigasig niyang inimbitahan si Jong-ryul sa istasyon para linawin ang mga bagay-bagay. Sa daan, nang malaman ni Jong-ryul na magpapakasal si Yong-sik kay Dongbaek, napigilan siya at pinapaalalahanan si Yong-sik na ang pag-ibig ay nangangailangan ng tamang panahon tulad ng kanyang pagkakamali na naging habang-buhay na pagsisisi. Maya-maya, umalingaw sa istasyon ng pulisya ang sunod-sunod na sirena. Nakita ng rescue team ang bangkay ni Choi Hyung-mi sa Ongsan Lake. Nang makumpirma na si Hyung-mi ang binaliwala, sinuri din ang tomato ketchup stain sa manibela ng kotse ni No Gyutae na nakumpirmang sa kanya ito. Siyempre, si Gyutae, na may inosenteng mukha, ay inaresto ng pulisya. Itinuring nila siyang pangunahing suspect. Kasabay ng pagkakahanap sa bangkay ni Hyung-mi, nakatanggap si Yong-sik ng balita mula kay Dongbaek. Katatanggap lang ni Dongbaek ng tawag. Sinabi sa kanya ng tumawag na iniwan ni Choi Hyung-mi ang electric car sa isang shopping center at pinapupunta siya doon para kunin ito. Pumunta si Dongbaek sa shopping center at nalaman niyang walang tao sa loob. Ang lugar ay matagal nang abandonado at ang kapaligiran ay naging lalong nakakapanindig balahibo. Naramdaman ni Hwang Yong-sik na mayroong mali. Agad siyang tumakbo sa shopping center, galit na naghahanap sa loob. Mabilis na napansin ni Dongbaek na may sumusunod sa kanya, kaya't nagpanik siya at tumakbo sa elevator. Ang Joker ay nasa labas. Natrap si Dongbaek sa elevator sa pagitan ng buhay at kamatayan. Tiningnan ni Dongbaek ang papel sa kanyang kamay. Ito ay isang papel na isinulat ng Joker na natagpuan niya sa electric car. Nagbabala kay Dongbaek na nawala si Choi Hyung-mi dahil sa kanya. Hindi maiwasang maalala ni Dongbaek ang mga alaala niya kay Hyung-mi. May ugali si Hyung-mi na magnakaw at partikular na gusto niyang nakawin ang maliliit na bagay na ginamit ni Dongbaek. Hindi siya sinisisi ni Dongbaek. Sa halip, tinuring niya siyang parang tangang nakababatang kapatid at hinayaan siyang manatili sa tabi niya. Sa pag-iisip sa huling ngiti ni Hyung-mi, sa sandaling ito sa elevator, walang tunog na umiyak si Dongbaek. Sobrang nag-alala si Hwang Yong-sik. Sa kabutihang palad, umalis na ang Joker. Maswerte na nakatakas si Dongbaek sa elevator. Niyakap ni Yong-sik si Dongbaek na parang natagpuan niya ang isang kayamanan, ngunit hindi naduwag si Dongbaek dahil kay Hyung-mi. Dahil ang kanyang matalik na kaibigan sa beauty salon ay pinatay, sumumpa si Dongbaek na gagawin niya ang lahat upang mahanap si Joker para siya mismo ang pumatay sa kasuklam-suklam na halimaw na ito. Makalipas ang ilang sandali, tinawag si Dongbaek sa istasyon ng pulisya. Hiniling nila sa kanya na kilalanin ang mga personal na gamit ni Hyung-mi. Nang makita ni Dongbaek ang mga gamit na pag-aari ni Hyung-mi sa harap niya, hindi niya napigilan ang pag-iyak. Labis na nalungkot si Yong-sik at dalidaling tumakbo para tulungan si Dongbaek na tumayo. Sinubukan ding pakalmahin ni Dongbaek ang sarili at sinimulang alalahanin ang mga pangyayari. Sinusubukang pagsama-samahin ang mga piraso ng alaala na natitira upang mabuo ang mga katangian ng mukha ni Joker. Sa kabutihang palad, hindi nawawala ng sigasig at kabaitan si Yong-sik. Nang marinig niya na si Dongbaek ay tinakot ni Joker. Kumilos ang mga babae sa Ongsan at sabay-sabay na nagplano na protektahan si Dongbaek sa lahat ng paraan. Mula noong araw na iyon, palagi silang naghahanap ng mga dahilan para pumunta sa bar ni Dongbaek. May mga nagdadala ng kanin at gulay, may mga nagtatanong kung anong oras siya matatapos sa trabaho. Kahit na pauwi na si Dongbaek sa karaniwang daan, lagi silang nag-iingat sa paglitaw ni Joker. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon ay napuno ang kamelya. Nang malaman ni Dongbaek na pinoprotektahan siya ng lahat, hindi niya napigilan ang emosyon niya. Gustong-gusto niya ang Ongsan na ganito, gusto niya ang kanyang mga kapitbahay na cute at mainit ang pakiramdam. Katulad din, para protektahan si Dongbaek, ang kanyang ina ay pumunta sa istasyon ng pulisya upang ibigay ang pagkakakilanlan ni Joker. Sa totoo lang, may pinaghihinalaan ang nanay ni Dongbaek sa kanyang isipan at iyon ay si Hyung-sik sa tindahan ng hardware. 5 taon na ang nakalilipas nang
Nang makita niya si Joker sa ilalim ng beauty salon, naaalala ng nanay ni Dong Baek ang mga mata at amoy ng masamang tao. Kamakailan, isang gabi, pumunta ang nanay ni Dong Baek sa hardware store. Kinumpirma niya ang mga mata ni Hyung-sik at binalaan siyang huwag na huwag lumapit kay Dong Baek. Sayang, bukod sa impresyon at pakiramdam, wala siyang ebidensya. Noong isang gabi, sinundan ni Hyung-sik ang nanay ni Dong Baek sa isang eskinita. Gayunpaman, hindi sinaktan ni Hyung-sik ang nanay ni Dong Baek. Sa halip, pinayuhan niya itong huwag siyang targetin. Noong oras na iyon, dahil sa labis na pag-aalala, bumalik ang lumang sakit ng nanay ni Dong Baek. Si Hyung-sik mismo ang nagdala sa kanya sa ambulansya. Nang malaman ng mga pulis na mayroong dementya ang nanay ni Dong Baek, hindi sila naniwala sa kanyang sinasabi. Bukod pa rito, dahil si Hyung-sik mismo ang tumawag ng ambulansya para sa kanya, nalito ang nanay ni Dong Baek at nagsimulang pagdudahan na baka mali ang kanyang hinala. Pagkatapos, pumunta ang nanay ni Dong Baek sa istasyon ng pulisya kung saan nagtatrabaho si Hyung-sik. Gusto ni Hyung-sik na ibalik ang nanay ni Dong Baek sa tabi ni Dong Baek, ngunit tumanggi siya. Kung makikita ni Dong Baek ang kanyang ina sa ganitong kalagayan, tiyak na magmamadali itong mag-donate ng kidney. Ang kagyat na bagay na kailangang gawin ngayon ay hanapin si Joker. Batay sa mga impormasyong ibinigay ng nanay ni Dong Baek, pinagsama-sama ni Hyung-sik ang maraming katangian ni Joker at natuklasan na maaaring may kinalaman si Jessica, ang asawa ni Jong Ryul. Kasama na dito ang ebidensya. Si Jessica ay naglipat ng pera kay Hyung-mi ng maraming beses. Sa istasyon ng pulisya, sinusuri nila si Jessica. Dahil hindi pa sila hiwalay, pumunta ang asawa ni Jong Ryul na si Attorney Hong sa istasyon. Inamin niya na noong gabi ng insidente, nakita niya mismo si Hyung-mi. Ayon kay Attorney Hong, nag-iisa siyang nagkakamping malapit sa Ongsan Laki ng gabing iyon. Nakita niya si Hyung-mi na nagde-deliver ng pagkain gamit ang kanyang bisikleta malapit doon. Pagkagising niya, nakita niya ang electric bike ni Hyung-mi na hinihila ng isang truck na walang ilaw. Sa kasamaang palad, madilim noon kaya hindi napansin ni Attorney Hong ang plaka ng truck. Nagkataon na nakita rin ng ina ni Dong Baek ang truck na iyon. Hindi maganda ang pakiramdam ng ina ni Dong Baek ng gabing iyon. Ibinilin niya sa kanyang anak na sumakay sa taxi nang mag-isa papunta sa ospital. Ngunit sa daan ay may nakita siyang truck. Napansin niya na ang sakay ng truck ay ang electric bike ni Dong Baek. Noon, walang malay na naisip ng ina ni Dong Baek na ninakaw ni Hyung-mi ang bisikleta at tatakas. Dahil sa kondisyon niya, lalo siyang hindi maalala ang plaka ng sasakyan. Bukod pa rito, ibinunyag ng ina ni Dong Baek na nakita niya si Dong Hyun sa daan. Ayon sa alaala ng ina ni Dong Baek, nakaparada si Dong Hyun sa gilid ng kalsada at parang baliw siyang naglalakad at nagmumura. Pinagsama ni Hyung-sik ang mga testimonya ni na Attorney Hong at ng ina ni Dong Baek at naghinuha na ang mga nakakita kay Hyung-mi noong gabing iyon ay karamihan ay mga saksi at hindi ang salarin. Ang kagyat na gawain. Sa ngayon, kailangang mangalap ng karagdagang impormasyon mula sa mga saksing ito. Sa kasamaang palad, hindi mapagkakatiwalaan ang mga alaala. Sinubukan nilang gamitan ng hypnosis upang mahanap ang plaka ng sasakyan na responsable sa aksidente ng gabing iyon, ngunit sa gitna ng proseso, biglang nagkaroon ng concussion ang utak. Kaya kinuha ni Hyung-sik ang dashcam ng kotse ni Jong Ryul. Sa kabutihang palad, mapagkakatiwalaan si Jong Ryul. Nakuna ng kamera ang plaka ng truck na naghatid ng electric bike noong araw na iyon. Pagkatapos ng pagsisiyasat, lumabas na ang sasakyang ito ay naiulat na ninakaw at ang nag-ulat ay si Hyun-sik. Sinusubaybayan din ng Guyongpo Investigation Team ang kaso. Matapos mahanap ang ihi sa mukha ni Hyung-mi, pumunta sila sa bahay ni Hyun-sik upang ikumpara ang ihi kay Hyun-sik. Matapos makipag-ugnayan sa Guyongpo Investigation Team, nagliwanag ang mga mata ni Hyun-sik. Kinuha niya ang baril mula sa arsenal na may determinadong mukha at sinabing gusto niyang pumunta sa bahay ni Hyun-sik. Agad siyang pinigilan ng hepe ng istasyon. Nang sandaling iyon, nakita ni Hyun-sik si Pilgu na nag-iisa na dumadaan sa istasyon ng pulisya. Hinabol siya ni Hyun-sik palabas para makipaglaro kay Pilgu. Naglabas din ng sama ng loob si Pilgu kay Hyun-sik. Sa mata ni Pilgu, isa lang ang nanay niya pero masyadong sakim ang nanay niya. May anak na at nanay na siya pero gusto pa rin niyang magpakasal ngayon. Habang sinasabi ang mga salitang ito, malungkot ang mga mata ni Pilgu. Tila, mula nang mahalin ni Hyun-sik ang kanyang ina, nawala na sa kanya ang kaisa-isang kaligayahan. Ngayon, upang makapunta sa istasyon ng pulisya, upang magbigay ng impormasyon tungkol sa Little Devil, hiniling ni Dong Baek sa kanyang kapitbahay na alagaan si Pilgu sa loob ng isang araw. Ngunit eksaktong araw na iyon, nagreklamo ang nanay ni Hyun-sik sa pintuan na si Pilgu ay isang pabigat. Narinig ni Pilgu ang mga salitang ito. Pag-uwi niya, nalaman niya na biglang nagbago ang password ng pintuan. Sa sandaling iyon, parang nawalan siya ng mundo. Nang araw na iyon, umiyak ng husto si Pilgu sa harap ng kanyang nanay. Takot na takot siya na iiwanan siya ng kanyang nanay at hindi na siya mamahalin gaya ng dati. Ang tunay na tatay ni Pilgu na si Jong Ryul ay mayroon ding sariling dahilan. Kamakailan, nag-propose si Jong Ryul ng diborsyo sa kanyang asawa. Hindi pumayag ang kanyang asawa at hindi rin siya pumayag na ampunin si Pilgu. Pagkatapos, pumunta si Jong Ryul kay Dong Baek. Gusto niyang dalhin si Pilgu sa Seoul upang manirahan kasama niya. Ginawa niya ito hindi lang para mabigyan si Pilgu ng mas magandang buhay, kundi mas mahalaga, nag-aalala si Jong Ryul na iwanan ang kanyang anak sa bar. Rural na lugar na madalas puntahan ng mamamatay tao. Naalala ni Dong Baek ang mensaheng iniwan ng Little Devil at nag-aalala na masaktan ang kanyang anak dahil sa kanya. Nag-alinlangan siya, ngunit hindi niya inaasahan na pag-uwi ni Pilgu ng gabing iyon, kusa niyang sinabi sa kanyang ina na gusto niyang lumipat sa Seoul para manirahan kasama ang kanyang ama. Ang unang reaksyon ni Dong Baek ay tumanggi. Pagkatapos ay inilista ni Pilgu ang kanyang mga dahilan, lalo
Iyon na ang pangako ng kanyang ama na sasanain siya upang maging isang manlalaro at makapaglaro sa mga malalaking liga. Nakumbinsi si Dongbaek ng kanyang anak. Sa totoo lang, ang kawalan niya ng asawa ay hindi nangangahulugan na hindi maaaring magkaroon ng ama ang kanyang anak. Agad na tinulungan ni Dongbaek ang kanyang anak sa mga kinakailangang papeles para sa paglipat ng paaralan at personal na sinamahan si Pilgu sa kotse ni Jongryul. Ngunit ang nakasakit kay Dongbaek ay si Pilgu. Hindi man lang lumingon si Pilgu nang umalis. Hindi alam ni Dongbaek na pag-alis ni Pilgu, umiyak ito ng husto. Nang tanungin siya ni Jongryul, nalaman niya na sa totoo lang, ayaw ni Pilgu na manirahan kasama niya. Pinili niyang umalis dahil ayaw niyang maging pabigat sa kanyang ina. Naisip niya na kung wala siya, makakapagpakasal ang kanyang ina kay Yongsi. Sa unang gabi na umalis si Pilgu, umiyak ng husto si Dongbaek. Nang gabing iyon, lumipat ang kanyang ina para aliwin ang kanyang anak. Pinili niyang matulog kasama si Dongbaek sa isang bubong. Habang tinitingnan ang likod ng kanyang ina, lalo pang namiss ni Dongbaek ang kanyang anak at lalo pa niyang hindi naintindihan kung bakit siya iniwan ng kanyang ina noon. Sinabi ng kanyang ina sa isang malungkot na boses na pagkatapos niyang iwan ang kanyang anak, nabuhay siya na parang isang walang kaluluwang katawan. Nang maunawaan ni Dongbaek ang tunay na damdamin ng kanyang ina, lumapit siya at kinumutan ang kanyang ina. Kinabukasan, nag-video call si Dongbaek sa kanyang anak. Nakita niya na si Pilgu ay tahimik at kinakabahan sa bahay ng kanyang ama at tila hindi pa siya nakakasanayan sa bagong kapaligiran. Sa totoo lang, hindi alam ni Jongryul ang mga gawi sa pagkain at pamumuhay ng kanyang anak. Nagbibigay lang siya ng pang-araw-araw na allowance at sapat na pangangailangan ni Pilgu at pagkatapos ay hinahayaan lang siyang mag-isa sa bahay. Sa panahong kasama ni Pilgu ang kanyang stepmother, halos araw-araw na pumupunta si Yongsik sa bar. Nakita niya si Dongbaek na tulala sa buong araw. Hindi umiiyak o tumatawa, na parang nawala ang kalahati ng kanyang kaluluwa. Bukod sa pananatili sa tabi ni Dongbaek, galit din na hinahanap ni Yongsik ang T-Little Devil. Naisip pa nga niya ang isang matapang na plano, magpanggap na janitor, kukunin ang bag ng basura sa harap ng bahay ni Hyunsik at maghanap ng ilang hibla ng buhok sa basura. Pagkatapos ay ibibigay niya ito sa National Institute of Scientific Investigation upang ikumpara ang EEG ni Hyunsik. Sa ngayon, halos sigurado na si Yongsik na si Hyunsik ang T-Little Devil. Ngunit ang huling resulta ng EEG test ay nagpakita na hindi tugma ang larawan sa simulation kay Hyunsik. Gayunpaman, hindi pa rin tinitigil ni Yongsik ang kanyang hinala kay Hyunsik. Si Hyunsik ang nag-install ng kamera sa tindahan ni Dongbaek. Si Hyunsik ang nagpakain sa pusa. At ang mga kasangkapan sa tindahan ng hardware ni Hyunsik ay maaaring gamitin upang saktan ang mga tao. Nang magwala si Hyunsik, bigla niyang napansin na ang salarin sa simulation image ay hindi lang kamukha ni Hyunsik, kundi may kahawig din itong ibang tao. Ang taong ito ay ang ama ni Hyunsik. Naalala ni Yongsik na tumigil sa pag-atake ang T-Little Devil 5 taon na ang nakalipas at 5 taon na ang nakalipas. Nasugatan ang ama ni Hyunsik sa isang aksidente at naging baldado. Sa katunayan, kinumpirma ng sumunod na ECG test na ang EEG ng salarin sa katawan ni Hengmi ay ang sa ama ni Hyunsik. Nang araw na iyon, si Yongsik ang unang tumakbo sa hardware store at binuksan ang pinto na laging nakalock ni Hyunsik. Sa loob ay ang tirahan ng ama ni Hyunsik. Nang nahaharap sa paglalantad ng katotohanan, bigla siyang tumayo ng normal. Lumiwanag na pala ang kanyang mga paa. Pagkatapos siyang arestuhin, kalmado ang kanyang reaksyon. Tila siya ay isang taong may abnormal na personality disorder. Nahuli na ang kriminal. Emosyonal na tinawagan ni Yongsik si Dongbaek. Nakita ni Dongbaek ang tawag ngunit hindi niya sinagot. Ngayon, habang abala si Yongsik sa paghuli sa kriminal, pumunta ang nanay ni Yongsik upang kausapin si Dongbaek dahil sa pakiramdam ng pagkakasala. Inamin niya na hindi niya sinasadya na masabi na si Pilgu ay isang pabigat sa kanyang ina na naging dahilan ng sakit sa loob ng bata. Nag-aalala si Dongbaek sa mga nakaraang taon bilang isang solong ina, ginawa niya ang kanyang makakaya upang protektahan si Pilgu. Umaasa lang siyang hindi siya mag-iiwan ng kahit anong emosyonal na sugat sa kaluluwa ni Pilgu. Napagtanto niya na ayaw ni Pilgu na maging pabigat sa kanya, kaya pinili niyang manirahan kasama ang kanyang ama. Agad na pumunta si Dongbaek sa bagong paaralan ng kanyang anak sa Seoul. Sa paaralan, nakita ni Dongbaek ang kanyang anak na kumakain ng simpleng tanghalian. Inakala ng mga kaibigan niya na tiyuhin ni Pilgu si Jongryul. Nang masaksihan ito, halos magalit si Dongbaek. Inila niya ang kanyang anak sa field at pinapili si Pilgu sa pagitan niya at ng profesional na baseball league. Nang makita ni Dongbaek na tinitingnan pa rin ni Pilgu ang kanyang reaksyon, lalo siyang nagalit. Nagpanggap siyang aalis na. Umiiyak na sinabi ni Pilgu ang kanyang damdamin na ayaw niyang magpakasal ang kanyang ina. Ayaw niyang iwan siya ng kanyang ina para sa ibang tao. Para sa kanya, mas mahalaga ang kanyang ina kaysa sa baseball. Mas mahalaga pa kaysa sa mundo. Nang ibunyag ng kanyang anak ang kanyang damdamin, nagdesisyon si Dongbaek na ibalik si Pilgu sa ungsan. Sinubukan siyang pigilan ni Jongryul, ngunit malakas siyang sinuntok ni Dongbaek sa mukha at sinabihan na huwag na siyang magbigay pa ng opinyon tungkol sa buhay ni Pilgu dahil hindi siya karapat-dapat. Pagkatapos sabihin ang mapait na salita, buong pagmamalaki na hinawakan ni Dongbaek ang kamay ng kanyang anak at umalis at nangako na mamumuhay sila ng maayos mula ngayon. Nang tumawag si Yongsik, si Dongbaek ay nasa kotse na pabalik sa lungsod kasama ang kanyang anak. Hindi sinagot ni Dongbaek ang tawag, sa halip ay naalala niya ang kanyang mga alaala kay Pilgu. Na-realize niya na si Pilgu ay laging may isip bata na pag-ugali para protektahan ang kanyang ina. Ang inang ito ay abala sa paglubog sa pag-ibig, pagiging makasarili at kaligayahan, at binaliwala ang munting kaluluwa ng bata. Nang gabing iyon, muling tumawag si Yongsik. Sa pagkakataong ito, nakipagkita si Dongbaek sa kanya sa istasyon ng tren. Ang lugar kung saan unang naramdaman ni Dongbaek ang pagmamahal kay Yongsik. Hindi alam ni Yongsik ang damdamin ni Dongbaek, kaya hinalikan niya si Dongbaek dahil sa tuwa sa kaso ng T-Little Devil. Tinakpan ni Dongbaek ang kanyang mukha
luha at umiyak at nakipaghiwalay kay Yong-sik. Sa halip na maging isang babaeng nag-i-enjoy sa pag-ibig, gusto na ngayon ni Dong-baek na maging isang inang nasa tabi ni Pilgu. Upang protektahan si Pilgu, handa si Dong-baek na isakripisyo ang kanyang personal na kagustuhan. Nasaktan si Yong-sik at umiyak din siya. Ngayon lang niya na-realize na ang pag-ibig ay nangangailangan ng tamang panahon at kapalaran. Sa gabi ng kanilang paghihiwalay, pinigilan ni Yong-sik ang kanyang kalungkutan at umaasa pa rin siya na sa hinaharap kung may problema si Dong-baek, pupuntahan pa rin niya ito. Umaasa siya na malalaman ni Dong-baek na ang buwan sa kanyang puso ay mamumuhay ng maayos. Pinigilan din ni Dong-baek ang kanyang luha at nagpasalamat kay Yong-sik. Ang mga hiling ni Yong-sik sa nakaraan ay tila nagkatotoo na, maliban sa manatili silang magkasama magpakailanman. Pagkatapos nilang maghiwalay, upang malampasan ang kalungkutan, pinilit ni Dong-baek ang kanyang sarili na gumawa ng kimchi. Araw-araw, walang sawang naglilinis si Yong-sik sa tindahan ng kanyang ina. Pareho silang sinubukan na gamitin ang pagiging abala upang labanan ang kalungkutan. Isang araw, binisita ni Dong-baek si Hyung-mi. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya makalimutan ang alala ng turuan siya ni Hyung-mi na magmaneho ng electric bike. Naalala niya ang nagniningning ng ngiti ni Hyung-mi noon at muli siyang umiyak ng husto. Ngayon, nawala na si Hyung-mi at nakipaghiwalay na siya kay Yong-sik. Ang natitira na lang sa tabi ni Dong-baek ay ang kanyang anak at ang kanyang ina. Nagpa siya siyang magbigay ng kidney sa kanyang ina. Sa mga nakaraang taon, naging ina niya lang siya sa loob ng 7 taon at 3 buwan. Anong klaseng nanay siya? Sana mas tumagal pa ang buhay ng kanyang ina at nagpapasalamat siya na patuloy itong sumasama sa kanya sa mga nalalabing taon. Tinanong siya ng kanyang ina kung ano ang pakiramdam niya sa 7 taon at 3 buwang iyon. Tumango si Dong-baek at sinabing napakasarap maging anak ng kanyang ina. Ibinunyag ng ospital na kritikal na ang kalagayan ng kanyang ina. Kailangan niyang sumailalim sa dialysis linggo-linggo sa eksaktong oras. Kailangan din gawin kaagad ang kidney transplant. Ngunit ng gabing iyon, kusa pa ring umalis ang kanyang ina sa ospital. Nalaman niya na sinabi ng doktor sa kanyang ina na mayroon siyang genetic kidney disease. Ayon sa genetic probability, 50% ang posibilidad na magkaroon din si Dong-baek ng parehong sakit. Kung nagkasakit nga siya, magiging katulad siya ng kanyang ina at kailangang umasa sa dialysis para mabuhay. Kaya, lalo niyang hindi matanggap na magbibigay ang kanyang anak ng kidney. Ngunit nanatiling positibo si Dong-baek at naniniwala na halos naubos na ang kanyang masamang kapalaran sa buhay at tiyak na darating ang magandang kapalaran. Nang gabing iyon, walang ibang magawa, nakipag-ugnayan si Dong-baek kay Yong-sik at humiling sa kanya na tulungan siyang mahanap ang kanyang ina at ibalik sa bahay. Naalala ni Dong-baek ang 3 buwan na paninirahan nila ng kanyang ina. Lihim na itinapon ng kanyang ina ang asin, toyo, at iba pang pampalasa sa bahay. Biglang naintindihan ni Dong-baek na ginawa iyon ng kanyang ina upang protektahan ang kanyang kalusugan, upang mabawasan ang posibilidad na magkaroon ng genetic disease ang kanyang anak. Nang gabing iyon, nag-iisa ang ina ni Dong-baek sa isang hotel at pinapanood ang kanyang mga pulso na lalong lumalaki. Alam niyang hindi na mahaba ang kanyang oras, kaya inilagay niya ang insurance policy sa kanyang bulsa. Ito ay kabayaran sa kanyang pagkakamali sa kanyang anak na babae. Bukod sa insurance policy na ito, ibinigay niya kay Yong-sik ang kanyang 3 huling hiling ilang araw na ang nakalipas. Ang unang hiling ay ibigay ang insurance policy kay Dong-baek. Ang pangalawa ay ipaalala kay Dong-baek na magpa-check up taon-taon. Ang huling hiling niya ay sana, anuman ang mangyari, manatili si Yong-sik sa tabi ni Dong-baek at huwag siyang hayaang mag-isa. Sa sandaling ito, habang tinitingnan niya ang kisam na nagniningning sa liwanag, hindi mapigilan ng ina ni Dong-baek ang kanyang luha. Mula nang makita niyang muli ang kanyang anak, mas pinahahalagahan niya ang buhay kaysa sa dati. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Yong-sik upang makipagkita kay Dong-baek. Tinulungan niya siyang hanapin ang tao. Ngunit huli na ang lahat. Na ospital ang ina ni Dong-baek dahil sa pagbabalik ng kanyang sakit. Nang gabing iyon, nakita ni Dong-baek ang insurance policy na iniwan ng kanyang ina kasama ang huling habilin. Sa huling habilin, isinalaysay ng kanyang ina ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang taon. Ilang taon na ang nakalipas, hindi niya naintindihan ang sitwasyon kaya't nakapangasawa siya ng isang lasinggero. Nang aksidenteng nasaktan ng kanyang asawa ang kanyang anak na babae, tumakas siya kasama ang kanyang anak. Simula noon, ang pasanin ng pagpapalaki sa kanyang anak na babae ay nasa kanyang balikat. Hindi madali ang maging isang solong ina. Sa mga taong iyon, nagpalipat-lipat sila ni Dong-baek sa maraming boarding house. Dahil sa kakulangan ng pera, minsan ay sa istasyon ng tren sila natutulog. Nang gabing iyon sa istasyon, patuloy na nagugutom ang kanyang anak na babae. Mula noon, napagtanto niya na mas magiging miserable ang kanyang anak na babae kung mananatili ito sa kanya. Upang makasuot ang kanyang anak ng libreng uniforme at makakain ng libreng tinapay, masakit man sa loob niya, iniwan niya ang kanyang anak sa gate ng ampunan at nangako kay Dong-baek na susunduin siya pagkatapos ng 1 taon. Lumipas ang 1 taon at bumalik siya sa ampunan gaya ng kanyang sinabi. Ngunit nalaman niya na ang kanyang anak ay inampon na ng isang dayuhang mag-asawa. Nang maglaon, nakita niya ang mag-asawa sa GE at nalaman na masaya ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon noon, naramdaman niya na marahil ang pag-iwan sa kanyang anak ay ang tamang desisyon. Hindi nagtagal, bumili siya ng magandang sombrero sa mall upang ibigay sa ina-inahan ng kanyang anak, umaasa na makikita niya ang kanyang anak na babae. Ngunit nang magkita sila, nalaman niyang hindi pala si Dong-baek ang nakita niya, kundi ang pangalawang anak na babae na inampon nila.
Pero si Dong Baek ay ibinalik sa kanila. Ang inampon na babae ay nagpaalala sa ina ni Dong Baek na kahit na inampon siya ng isang mabuting pamilya, nabuhay pa rin siya sa takot. Kailangan niyang matutong basahin ang ekspresyon ng mukha ng ibang tao at magsikap na mahalin upang hindi na muling iwanan. Dahil sa paalala ng babae, hinanap ng ina ni Dong Baek ang dating ina-inahan ng kanyang anak na babae. Ibinunyag ng ina-inahan na iniwan niya si Dong Baek dahil sa malungkot na personalidad nito. Nalaman pala ng ina-inahan na nagtrabaho sa isang bar ang ina ni Dong Baek. Naniniwala siya na magiging katulad ng kanyang ina ang kanyang anak na babae at magiging babae rin sa bar. Sa galit, kinuha ng ina ni Dong Baek ang sombrero na ibinigay niya sa ina-inahan. Noon, hindi siya naniniwala sa tinatawag na kapalaran. Ngunit nang makita niya si Dong Baek, naramdaman niya na tila hindi maiiwasan ang kapalaran. Nagtatrabaho ang kanyang anak na babae bilang serbidora sa bar at naging isang solong ina tulad ng ginawa niya noon. Pagkatapos, sa matinding pagsisisi, lihim niyang pinapanood ang kanyang anak na babae at apo. Ngunit dahan-dahan niyang narealize na ang kanyang anak ay talagang malakas at positibo. Hindi inulit ang kanyang mga pagkakamali noon. At ngayon, hindi na siya umaasa na mapatawad siya ng kanyang anak. Gusto lang niyang malaman ni Dong Baek na mahal niya ito. Sana sa mga darating na araw, mamuhay ng maayos at marangal ang kanyang anak. Pagkatapos basahin ang liham, pumasok si Dong Baek sa ospital na namumula ang mga mata. Nakita niya ang kanyang ina na sumasailalim sa dialysis. Pinaalalahanan ng doktor si Dong Baek na kailangan ng kanyang ina ng agarang kidney transplant. Ngunit ang transplant ay kailangan gawin sa isang malaking ospital sa Seoul at sa kasalukuyan ay mahirap para sa kanyang ina na maglakbay. Kaya, kung gusto niyang mabuhay, halos imposible na mangyari ito. Umalis si Dong Baek upang tulungan ang kanyang ina na mag-impake ng kanyang mga damit. Walang ideya si Yong-sik kaya tinulungan pa rin niya siya. Ngunit nagmamadali si Dong Baek na lumayo sa kanya. Nang lumabas si Yong-sik, nakatanggap siya ng tawag mula sa Guyongpo Investigation Team. Nalaman niya na ang salarin, ang ama ni Hyun-sik, ay umamin na sa lahat ng krimen, ngunit biglang tumahimik at naging kakaiba ang kanyang pag-ugali. Hiniling niya sa kanyang anak na dalhin sa kanya ang kanyang salamin. Kahapon, umamin ang kriminal sa lahat ng kanyang krimen. Sinabi ng kriminal na wala siyang partikular na motibo, hindi lang niya gusto at nainis siya, at pakiramdam niya ay hindi siya ginagalang at kung ano-ano pa. Naramdaman ni Yong-sik na may kakaiba, kaya dinala niya sa istasyon ng pulisya ang salamin ni Hyun-sik para sa kanya. Kasabay nito, nabanggit niya ang pagpatay kay Hyung-mi. Nalaman sa autopsy na may superglue sa lalamunan ni Hyung-mi. Tungkol dito, ipinaliwanag ng ama ni Hyun-sik na dahil maingay si Hyung-mi, ginamitan niya ito ng superglue para matakpan ang kanyang lalamunan. Ngunit ang pahayag na ito ay naglantad ng isang butas sa kanyang kwento. Ang nasa lalamunan ni Hyung-mi ay hindi superglue, kundi isang air plug. Hinala ni Yong-sik na kinukuha ng ama ni Hyun-sik ang kasalanan para sa kanyang anak. Ang pagbibigay ng salamin ay ideya din ni Hyun-sik upang itago ang air plug sa loob ng case ng salamin at hayaan ang kanyang ama na ipaliwanag sa pulisya ang tungkol sa bagay sa lalamunan ni Hyung-mi na naging dahilan upang ganap na akuin ng kanyang ama ang kasalanan para sa kanya. Ganap na tama ang hinala ni Yong-sik. Sa katunayan, ang T. Little Devil ay hindi talaga ang ama ni Hyun-sik, kundi si Hyun-sik mismo. Sa pamamagitan ng notebook ng kanyang anak, nalaman ng ama ni Hyun-sik ang lahat ng krimen ng kanyang anak. Nang araw na nasaktan si Hyung-mi dahil sa kanyang anak, handang maging kasabwat ang ama ni Hyun-sik. Tinulungan niya ang kanyang anak na linisin ang pinangyarihan. Pagkatapos, nagmaneho siya ng truck na dala ang electric bike ni Hyung-mi at itinapon ang bangkay sa Ongsanlat. Wala nang magawa ang ama para kay Hyun-sik. Umaasa lang siya na kung siya ay mawawala, hindi na muling sasaktan ng kanyang anak ang ibang tao. Nang matuklasan ni Yong-sik ang huling katotohanan, naramdaman niya na hindi siya mapakali dahil nasa Ongsan pa rin si Hyun-sik at si Dong Baek ang susunod na biktima. Dahil sa awa kay Hyun-sik, dinala siya ni Dong Baek sa bar nang hindi alam ang katotohanan. Niyaya niya si Hyun-sik kumain, ngunit unti-unting ipinakita ni Hyun-sik ang kanyang tunay na kulay. Bagamat mabuti ang intensyon ni Dong Baek, para kay Hyun-sik, awa lang iyon. Mula sa itaas, nang marinig ni Dong Baek ang kakaibang ubo ni Hyun-sik, ang katangian ng T. Little Devil, bigla niyang napagtanto na si Hyun-sik, na mukhang inosente sa harap niya, ay ang tunay na demonyo. Sa sandaling ito sa bar, hinawakan ni Hyun-sik ang pulso ni Dong Baek. Nasa bingit ng kamatayan si Dong Baek. Sa kabutihang palad, sabay-sabay na nagpadala ng mensahe ang mga kababaihan sa Ongsan. Gusto nilang lahat na pumunta sa bar para bisitahin siya. Nakita ito ni Hyun-sik, binitawan ang kamay ni Dong Baek at nagmamadaling tumakas. Ngunit, hindi madaling api si Dong Baek, ang Diana ng Ongsan. Mabilis niya itong hinabol at ginamit ang baso ng beer sa kanyang kamay upang hampasin ang noo ni Hyun-sik. Kakadating lang ni Yong-sik at ng kanyang mga kasamahan. Nakita nila na kontrolado na ni Dong Baek ang T. Little Devil. Sunod-sunod na dumating ang mga kababaihan at gusto nilang parusahan ang T. Little Devil. Habang pinapanood ni Yong-sik si Dong Baek na umiikot sa gitna ng maraming tao, lalo pa siyang nabighani sa dalaga. Ang ina ni Dong Baek ay nasa kama pa rin ng ospital ng hapong iyon. Dinala ng ina ni Yong-sik si Pilgu para bumisita. Binigkas niya ang mga salita ng pag-aliw sa malambing na boses. Sa totoo lang, lihim na nakipagkita noon ang nanay ni Dong Baek sa nanay ni Yong-sik. Umaasa siyang matatanggap nito ang kanyang anak. Bagamat malapit nang matapos ang kanyang buhay, naramdaman ng nanay ni Dong Baek ang init sa huling 3 buwan na kasama niya ang kanyang anak. Naniniwala siya na kung bibigyan ng nanay ni Yong-sik ng pagkakataon ang kanyang anak, magiging mabuti si Dong Baek sa kanya. Dahil sa kabaitan ng nanay ni Dong Baek, sa wakas ay nagbago ang saloobin ng nanay ni Yong-sik. Pinayagan niya ang kanyang anak na makipag-date kay Dong Baek at pinaalalahanan si Dong Baek na mamuhay para sa kanyang sarili.
Sa ganitong paraan lamang niya tunay na igagalang ang kanyang mga anak. Ang oras na kasama niya si Yong-sik, ang malubhang sakit ng kanyang lola, at iba pang bagay ay nagbago rin sa pananaw ni Pilgu kay Tio Yong-sik. Para kay Pilgu, ang taong hindi nagpapaluha sa kanyang ina ay pamilya niya. Ngayon, si Dong Baek ay palaging nasa labas ng silid ng pasyente. Habang pinapanood ni Yong-sik si Dong Baek na umiiyak sa sakit, halos madurog ang kanyang puso. Sa huli, hindi na napigilan ni Yong-sik ang kanyang sarili at lumapit. "Pwede ba akong umupo sa tabi mo?" Si Dong Baek, na hindi na kayang maging matapang pa, ay nagbukas ng kanyang mga braso para kay Yong-sik. Pinigilan ni Yong-sik ang kanyang mga luha at mabilis na lumapit upang yakapin si Dong Baek. Marahil ay mayroon talagang himala sa mundong ito. Nang gabing iyon, nagpakita ng pagbuti ang kondisyon ng ina ni Dong Baek. Agad na nagplano ang ospital na ilipat siya sa isang malaking ospital sa Seoul. Dahil kritikal ang kanyang kalagayan, mahalaga ang oras sa paglipat. Nang gabing iyon, nagsimulang mag-ingay muli ang ungsan. Ang istasyon ng pulisya ay responsable sa pag-clearing ng kalsada, habang si Jutae ay naghanap ng ambulansya na may pinakamahusay na kagamitan sa medisina. Nakipag-ugnayan si Achui, Hong sa pinakamahusay na kidney transplant doktor sa bansa. Nagboluntaryo ang iba pang residente na mag-donate para kay Dong Baek. Dahil sa kabaitan ng buong ungsan at dahil sa ibinigay na kidney ng kanyang anak, naganap ang himala. Kinabukasan, nagising ang ina ni Dong Baek ng ligtas at nakaligtas sa kamatayan. Hindi nagtagal pagkatapos niyang makaligtas, kinuha ng ina ni Dong Baek ang pera sa insurance at binili ang Camellia Bar bilang regalo sa kanyang anak. Simula noon, hindi na kailangang mag-alala si Dong Baek sa renta. Bukod pa rito, naglagay si Dong Baek ng isang box para sa mga package sa harap ng bar. Sinimulan niyang tanggapin ang mga package para sa kanyang mga kapitbahay. Bawat kapitbahay na kukuha ng kanilang package ay nagpapasalamat kay Dong Baek. Sa wakas ay natupad na ang pinakasimpleng pangarap ni Dong Baek. Kasabay nito, binigyan ni Jong Ryul si Dong Baek ng bank card na may fixed limit na 5 milyon won na inilaan upang suportahan ang buhay at pangarap ng kanyang anak. At nagkasama na rin si Dong Baek at Yong-sik. Tinuruan siya ng kanyang ina na mahaba pa ang buhay, na madalas ay hindi mahulaan. Huwag laging isipin na pagkatapos ng kahirapan ay darating ang kaginhawaan. Sa halip ay pahalagahan ang kasalukuyang kaligayahan. Ang sikat ng araw ay tumama sa hardin at ang mga kamelya ay namumulaklak. Para kay Dong Baek, ang amoy ng mga bulaklak sa sandaling iyon at ang payo ng kanyang ina ay kaligayahan. Hindi nagtagal, nagsimula na ang honeymoon ni Dong Baek at Yong-sik. Sa gubat na may mainit na simoy ng hangin, kinawayan ni Yong-sik ang buwan sa kanyang puso. Sa kanilang mga ngiti, bawat sandali ay puno ng pagmamahal. Tahimik na lumipas ang maliligayang oras. Dahan-dahang lumaki si Pilgu at sumali sa mga malalaking liga ayon sa kanyang kagustuhan. Habang pinapanood si Pilgu na sumasagot sa mga interview sa D, ngumiti si Dong Baek at Yong-sik ng masaya sa kanilang pagtanda. Naniniwala silang lahat na basta't magkasama sila, ang lahat sa mundong ito ay isang himala. Nagtatapos na ang pelikula para sa araw na ito. Mangyaring mag-like at mag-comment. Sundan ang aking channel para sa mga review ng pelikula. Araw-araw, pumupunta ako sa trabaho sa eksaktong oras at nagpapahinga sa buong araw. Ngayon, paalam at hanggang sa muli.